Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Ani-chan Tagalog Anime Recap. Isang office worker ang naging isekai sa ibang mundo. Nakuha niya ang pinakamasamang trabaho, ngunit naging pinakamalakas na manlalaro. Namumuhay si Takero sa isang makamundong buhay, sumasakay sa parehong tren patungo sa parehong trabaho araw-araw. Ang paulit-ulit niyang gawain ay nagpaparamdam sa kanya na siya ay naging isang zombie, na dumadaan sa mga motion. Pagdating niya sa bahay, kinikilala niya na ang simpleng buhay ay dapat magdulot ng ginhawa. Ngunit sa kaibuturan, siya ay nagugutom para sa pakikipagsapalaran at kaguluhan. Binuksan niya ang telebisyon at biglang nag-teleport sa ibang dimensyon. Nakita niya ang kanyang sarili na nakaupo sa tapat ng isang kakaibang lalaki na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang tagapangasiwa ng solar system. Napagkamalan siya ni Takero bilang isang dayuhan, ngunit nilinaw ng tagapangasiwa na siya ay talagang isang Diyos. Ipinaliwanag niya na sinubukan niyang itwik ang mga gawain ng isang planeta na tinatawag na Madeus, ngunit ang mga bagay ay hindi kailanman naaayon sa plano, kaya dapat niyang gawin sa kanyang sarili. Ipinaalam ng tagapangasiwa kay Takero na ihuhulog niya siya sa mundong iyon, umaasa na ang kanyang presensya ay magkakaroon ng malaking epekto at mababago ang mundo. Nagprotesta si Takero dahil ito ay isang malaking responsibilidad na ibinabagsak sa kanya. Ngunit inihayag ng tagapangasiwa na wala siyang pagpipilian dahil namatay na siya sa kanyang kabilang mundo. Nagulat si Takero sa narinig niya dahil maayos naman siya kanina. Tiniyak ng tagapangasiwa kay Takero na hindi niya siya ipapadala sa Madeus nang walang dala. Iniabot niya sa kanya ang isang itim na tseke at hiniling sa kanya na humingi ng anumang regalo na gusto niya. Hindi maintindihan ni Takero kung ano ang pinag-uusapan ng tagapangasiwa, kaya binigyan siya ng tagapangasiwa ng kapangyarihan ng mahika bilang isang halimbawa. Napagtanto ni Takero na maaari niyang makuha ang anumang gusto niya, kaya ang unang bagay na nais niya ay isang cute na kapareha. Pinapalakas din ng tagapangasiwa ang kanyang mga kakayahan sa pagmamanman, at binibigyan siya ng isang madaling gamiting bag upang iimbak ang lahat ng kanyang kinokolekta. Nagsisimulang mawala si Takero, at napagtanto ng tagapangasiwa na oras na para sa teleportasyon. Mabilis niyang idinagdag ang kaalaman sa wikang Madeus at ilang pagtutol sa listahan ng kakayahan ni Takero. Nagsimulang mataranta si Takero dahil hindi niya alam kung saan siya dadalhin, ngunit tiniyak sa kanya ng tagapangasiwa na magiging maayos siya. Nilamon ng dilim si Takero, at nagising siyang nakaupo sa isang puno. Lumingalinga siya sa paligid, ngunit wala siyang nakikilala sa kanyang paligid. Nagpasya siyang hanapin ang pinakamalapit na lungsod kung saan nakatira ang mga tao. Naglalakad siya sa kagubatan at natitisod sa isang pamayanan sa isang lambak na malapit sa mga bundok. Gayunpaman, alam niyang hindi siya makakain sa lungsod dahil sira na siya. Naaalala niya na pinalakas ng tagapangasiwa ang kanyang mga kakayahan sa pagmamanman, na nagpapahintulot sa kanya na mangolekta ng mahahalagang materyales at ibenta ang mga ito. Sinusubukan niyang buhayin ang kakayahang ito, ngunit walang nangyayari. Nalaman niyang hindi siya gumagamit ng tamang command, kaya sinubukan niya ang iba hanggang sa maging aktibo ang kanyang kakayahan. Nakikita niya ang iba't ibang mga indicator sa paligid ng kagubatan at napagtanto niya na sila ang lokasyon ng mga mahahalagang materyales na maaari niyang kolektahin. Nangangatuwiran siya na makakakuha siya ng higit pang mga detalye tungkol sa mga materyales kung mahahanap niya ang tamang command, kaya sinubukan niya ang iba't ibang mga salita hanggang sa lumitaw ang isang screen ng paglalarawan. Inani ni Takero ang kanyang unang materyal at ipinagpatuloy ang pagtitipon ng lahat gamit ang indicator hanggang sa matapos ang mga ito. Itinakda niya ang lahat ng kanyang mga item at tinitingnan ang mga ito, ngunit karamihan sa kanila ay may mababang ranggo. May nakita siyang bato at sabik na pinulot ito dahil sigurado siyang magiging mataas na ranggo ang item. Inis kanya ito, ngunit ang bato pala ay mataas na antas ng tae. Inilagay ni Takero ang lahat ng mga nakalap na materyales sa kanyang bag at iniisip kung magkano ang aabutin ng kanyang paghatak. Nagpasya siyang magtungo kaagad sa nayon bago lumubog ang araw dahil maaaring masyadong mapanganib ang kagubatan. Nakarating siya sa gate at nagpakilala sa guard. Nalaman ng gwardya na siya ay isang manlalakbay at iniisip kung siya ay isang mandirigma o isang eskrimador. Ibinunyag ni Takero na bumibisita lang siya sa nayon upang ibenta ang kanyang mga materyales, at nagulat ang gwardya na makatagpo ng isang espesyalista sa pagtitipon ng materyal sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Takero bilang si Marlo, isang sundalo ng Tormy Village Watch. Ipinaalam niya kay Takero na wala silang nakalaang tindahan ng materyal, ngunit maaari niyang ibenta ang kanyang mga paninda sa pangkalahatang tindahan.
Binuksan niya ang mga gate ng lungsod para makapasok siya at pinasalamatan siya ni Takero. Naglalakad si Takero sa nayon, ngunit lahat ay nakatingin sa kanya dahil mukha siyang higanti kumpara sa kanila. Naglalakad si Takero sa pangkalahatang tindahan, at pumasok na tinanggap siya ng may-ari ng tindahan, ngunit sinabi niyang hindi pa niya ito nakikita. Nagtataka siya kung ano ang hinahanap ni Takero, at iniharap sa kanya ni Takero ang mataas na antas ng tae, iniisip kung bibilhin niya ito. Kinuha ng may-ari ang tae at namangha sa kalidad nito. Nag-aalok siya na bigyan si Takero ng 5 pilak na barya para dito, ngunit hindi alam ni Takero ang currency exchange rate ng mundong iyon. Kaya tinanong niya ang may-ari kung magkano ang halaga ng 1 kwarto sa 1 inn. Inihayag ng may-ari na ang isang gabi sa 1 inn ay nagkakahalaga ng 500 rave, ngunit ang 1 silver coin ay nagkakahalaga ng 1,000 rave. Nagulat si Takero na ganoon kalaki ang halaga ng mga tao sa mundong ito sa tae ng hayop. Agad na sumang-ayon si Takero sa deal at masaya ang may-ari na magseli ng magandang deal para sa kanilang dalawa. Tinanong niya si Takero kung mayroon siyang iba pang materyales na ibebenta, at inilagay ni Takero ang kanyang bag sa mesa. Ang may-ari ay humanga na si Takero ay nagtipon ng napakaraming mahahalagang materyales. Nag-aalok siya sa kanya ng trabaho upang mangolekta ng ilang mushroom ore mula sa isang silangang bundok. Humingi si Takero ng mapa ng bundok, at kinuha ito ng may-ari bilang tanda ng isang kasunduan. Binayaran niya si Takero ng 360,000 rave para sa mga materyales na kanyang nakalap at ibinigay sa kanya ang mapa. Binalaan niya siya na mag-ingat dahil may mga halimaw sa bundok, at hindi na masyadong maganda ang pakiramdam ni Takero tungkol sa trabaho. Tinanggap niya ang bayad at bumili ng kwarto sa lokal na inn. Umupo siya sa kanyang kama, ngunit pumasok ang isang manggagawa sa inn na may dalang isang mangkok ng mainit na tubig. Nagtataka si Takero kung ano ang dapat niyang gawin sa isang maliit na mangkok ng mainit na tubig. Itinuro niya na kailangan niya ng maayos na paliguan, ngunit ipinaliwanag ng manggagawa sa inn na wala silang shower sa kanilang nayon dahil mga maharlika lamang ang gumagamit nito. Ipinaliwanag ng manggagawa sa inn na ang tanging alternatibo ay linisin ang katawan gamit ang mahika, ngunit wala silang salamangkero sa pamayanan. Nakakuha ng ideya si Takero, kaya binayaran niya ang manggagawa sa inn at isinara ang kanyang pinto. Gumagamit siya ng magic command para linisin ang sarili, ngunit hindi siya nasisiyahan sa mga resulta dahil walang kasing sarap na maligo pagkatapos ng mahabang araw. Kinabukasan, sinimulan ni Takero ang kanyang paglalakbay sa mga bundok, ngunit patuloy siyang nangongolekta ng mga materyales sa daan. Nakakita siya ng isang malaking indicator at tumingin sa mga palumpong, umaasang makahanap siya ng isang talagang mahalagang materyal, ngunit ang tanging nakikita niya ay isang bangkay. Natatakot siya sa tanawin, ngunit isinantabi niya ang kanyang mga takot at iniskan ng bangkay. Nakahanap siya ng family charm na ginawa ng ina ng namatay na lalaki at kinuha ito. Nakahanap siya ng liham mula sa kanyang kapatid na babae sa loob ng alindog, at hindi maaaring umalis si Takero. Inililibing niya ang katawan at nagdarasal para sa kanyang kaluluwa. Habang papadilim ang araw, naupo si Takero para magluto ng hapunan. Nagtayo siya ng isang hadlang upang protektahan ang kanyang sarili at nagsimulang magluto ng hapunan gamit ang isang cookbook. Tinapos niya ang pagluluto at nilamon niya ang lahat dahil ito ay napakasarap. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay sa kagubatan hanggang sa makarating siya sa dulo. Nag-sprint siya sa bukana sa kagubatan, ngunit nagtatapos sa pagbagsak sa isang malalim na puwang. Siya ay desperadong sumusubok na makahanap ng isang command upang tulungan siyang lumipad, at pinamamahalaan niyang i-activate ang kanyang levitation bago siya tumama sa lupa. Sa ilalim ng puwang, nakikita niya ang mga tagapagpahiwatig ng mineral sa mga dingding, kaya hinawakan niya ang kanyang martilyo at nagsimulang magmartilyo palayo, umaasa na makakuha ng ilang maling pamamahala. Gayunpaman, nakakakita lamang siya ng silver ore. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang paghahanap sa mga dingding ng puwang at nakita niya ang isang mahinang tagapagpahiwatig na nagpapakita na ang mineral ay mas malalim sa bato. Isang pagyanig sa lupa ang nangyari, kaya nagpasya si Takero na pasabugan ang bato gamit ang isang apoy na pagsabog upang makatipid ng oras. Nagmamadali siyang kunin ang mineral, at iniskan niya ito at natuklasan na ito ay Mizrael ore. Ang ani ng ore ay napakaliit na isinasaalang-alang ni Takero ang paghuhukay para sa higit pa. Ngunit muling naganap ang pagyanig sa lupa, kaya tinalikuran niya ang ideyang iyon at nagpas siyang humanap ng labasan. Nag-conjure siya ng ilaw na pinagmumulan at naglalakad sa mga pader ng puwang hanggang sa makakita siya ng bukas.
Naglalakad siya sa bukana, hanggang sa makarating siya sa isang malaking lawa na may napakalinaw na tubig na nagbibigay kulay sa mga dingding ng yungib. Nagmamadaling pumunta si Takero sa gilid ng tubig at iniskan ang tubig para matuklasan na isa itong underground magic water mula sa pugad ng sinaunang dragon na may ranggo na SS. Ito ang pinakamataas na materyal na natuklasan ni Takero. Nalaman niya na ang dragon ay namatay ilang taon na ang nakalipas at ang lawa ay nilikha mula sa nalalabi nitong mana. Nagpasya siyang ibalik ang tubig sa kanyang kantin. Samantala, ang sinaunang dragon ay nagising sa loob ng tubig at nagtataka kung bakit iniistorbo ni Takero ang kanyang pagkakatulog. Humingi siya ng ilang pagkakakilanlan, ngunit si Takero ay masyadong abala sa pagpapantasya tungkol sa halaga ng tubig na hindi niya narinig. Ibinaon ni Takero ang kanyang mga kamay sa tubig upang punuin ang kanyang kantin, ngunit binasag ng dragon ang ibabaw ng tubig at humingi ng sagot mula kay Takero. Agad na humingi ng paumanhin si Takero sa pagpasok sa kanyang tahanan ng walang pahintulot. Kinikilala ng dragon ang katapangan ni Takero at nagtataka kung anong uri siya. Ipinakilala ni Takero ang kanyang sarili bilang isang tao, ngunit ang dragon ay nahihirapang paniwalaan siya dahil nararamdaman niya ang napakalaking kapangyarihan na nagmumula sa kanya. Ipinaliwanag niya na nagising siya mula sa kanyang pagkakatulog dahil naramdaman niya ang isang mahiwagang kapangyarihan na kaagaw sa kanya. Hindi maintindihan ni Takero ang ibig niyang sabihin, kaya nagpasya siyang ibahin ang paksa. Nagtataka siya tungkol sa pagkakakilanlan ng dragon, at ipinakilala ng dragon ang kanyang sarili bilang Vol, ang sinaunang dragon. Humihingi ng pabor si Vol kay Takero. Hinihiling niya ang kanyang dalisay na kapangyarihan upang magamit niya ito upang buhayin ang kanyang anak. Ipinaliwanag niya na pinipigilan ng stagnant mana sa lawa ang kanyang itlog na mapisa. Nangako siyang babayaran ang pabor ni Takero ng mga tipak ng magic missile ores. Nagtataka si Takero kung ano ang magagawa niya para mapisa ang itlog ni Vol. Ipinatawag ni Vol ang kanyang itlog mula sa lawa at inutusan si Takero na ibuhos ang kanyang mahika dito tulad ng ginawa niya noong nililikha niya ang liwanag na ginamit niya upang maipaliwanag ang puwang. Napag-alaman ni Takero na ang itlog ay nangangailangan ng kaunting init upang ito ay mapisa, kaya nagpainit siya. Gayunpaman, ang init ay sobrang agresibo na si Takero ay natatakot na gumawa siya ng isang malaking pagkakamali. Pinagtawanan siya ni Vol, ngunit malungkot si Takero dahil hindi niya naipagpatuloy ang kanyang pakikipagsapalaran sa bagong mundong ito. Dinaig ng init si Takero, at napadpad siya sa mundo ng mga espiritu. May tumawag sa kanya sa daigdig ng mga espiritu, at napagkakamalan niyang tagapangasiwa. Ngunit habang papalapit ang lalaki, napagtanto ni Takero na ibang tao ito. Pinagalitan siya ng Diyos sa pagdudulot ng mga unpredictable ripples sa kanilang mundo. Iniisip niya kung anong klaseng tao si Takero dahil casual siyang nakipag-interact sa isang dragon. Ang mga normal na tao ay tumatakbo sa alingaw-ngaw ng isang dragon sighting, ngunit pinili ni Takero na makipag-usap sa isa. Ang Diyos ay nag-aalala na ang tagapangasiwa ay nagbigay kay Takero ng labis na kalayaan upang gawin ang gusto niya sa kanilang mundo. Kinukutya din niya si Takero sa pagnanais na magkaroon ng cute na partner sa mundo nila dahil sa dati niyang mundo, hindi siya nakakausap ng mga babae. Nagsimulang maglaho ang paningin ni Takero nang ihayag ng Diyos na malapit nang magkaroon ng malubhang problema si Takero na magbibigay sa kanya ng pagsusuri sa katotohanan. Nagtataka si Takero kung ano ang ibig sabihin ng Diyos, ngunit umitim siya bago siya makakuha ng paliwanag. Nagising siya sa tunog ng huni, at inaakala niyang si Vol ito. Muli niyang narinig ang huni at napagtantong hindi ito tunog ni Vol. Nag-conjure siya ng kanyang ilaw upang makita na ang anak ni Vol ay napisa. Agad na sinunggaban ng anak ni Vol ang mukha ni Takero, at nagpumiglas si Takero na hilahin siya. Nakita ni Vol kung gaano kagusto ng kanyang anak si Takero, kaya binigyan niya siya ng karangalan na pangalanan ang kanyang anak. Tumanggi si Takero dahil responsibilidad daw iyon ng magulang. Ibinunyag ni Vol na mayroon ng tunay na pangalan ang kanyang anak, ngunit gusto niyang bigyan ito ng alias ni Takero. Nagpasya si Takero na igalang ang kahilingan ni Vol. Saglit siyang nag-isip at pinangalanan ang bata na B, dahil bagay ito sa kanya. Ipinagkatiwala ni Vol si B kay Takero para makagala siya sa mundo sa kanyang kumpanya, at natanggap ni Takero ang abiso na sumali si B sa kanyang kumpanya. Hindi maintindihan ni Takero kung bakit ipagkakatiwala ni Vol ang kanyang bagong panganak sa isang estranghero na nakilala nila ilang segundo ang nakalipas. Sigurado si Vol na kayang alagaan ni Takero si B dahil mas malakas ito sa kanya. Nag-spell si Vol sa bag ni Takero para ilipat ang mithril ore na ipinangako niya at nawala sa tubig.
Napagtanto ni Takero na wala siyang pagpipilian, kaya opisyal niyang tinanggap si B sa kanyang pakikipagsapalaran sa pagtitipon ng materyal. Natutuwa si B na magsimula ng bagong pakikipagsapalaran kasama si Takero. Gayunpaman, bago sila umalis, gumawa si Takero ng spell para linisin si B dahil amoy nabubulok siyang isda. Si Takero at B ay lumabas ng piitan, at nagtala siya ng maluwag. Sa wakas nasa labas na sila. Masayang lumilipad si B, na nagpapaisip sa kanya na ito ang unang pagkakataon sa labas. Binanggit niya na ang paglalakbay sa kagubatan sa gabi ay maaaring maging mahirap. Nang ang kanyang tiyan ay kumakalam, napagtanto niya na siya ay nagugutom at nagpasya na ang kanilang kasalukuyang lugar ay ang lugar ng camping para sa gabi. Kumuha si Takero ng isang tasa ng tubig sa ilalim ng magic element, na nireranggo sa SS, nangangatuwiran na malamang na iniugnay ni Voldius ang kanyang kahon ng item sa underground na lawa ng Mahika. Sabik na iniinom ni B ang mana water at humiling ng higit pa, at binigyan niya ito ng isa pang tasa dahil kailangan nito ng mana water para sa paglaki. Pagkatapos ay hinalok din siya ni B ng isang tasa, na iniinom niya at napansing malambot at mellow ang lasa nito. Naglagay siya ng ilang magic stones at nag-activate ng barrier, habang inaalala mula sa encyclopedia na binili niya sa shop ni Jerome na bihira ang magic stones. Gayunpaman, maaari niyang gawin ang mga ito ng madali at kahit na gumawa ng isa para sa pagluluto, na ikinagulat ni B. Inilabas ni Takero ang kanyang manggas at naghanda ng inihaw na karne at sopas ng karne. Umupo siya at ninanamnam ang pagkain, sa pag-aakalang ito na ang pangalawang beses niyang gumawa ng sopas at napakasarap nito, kaya makakain pa siya ng 5 beses. Gustong subukan ni B ang sopas, kaya binigyan niya ito ng kaunti, umaasang hindi ito masira ang tiyan nito. Iniinom ni B ang mainit na sabaw at iniluwa kaagad dahil sa sobrang init. Tinutulungan ni Takero na palamagin ang sopas at ibinalik ito, at masayang iniinom ito ni B bago matulog ng may maliit at buong tiyan. Natutuwa siyang makakasalo sila ng pagkain, iniisip na magiging mapurol kung uminom lang ng tubig ang kanyang kapareha. Tinanong niya si B kung nalulungkot ba ito na malayo sa magulang nito, ngunit niyakap siya ni B, na nagpaparamdam sa kanya na ayos lang ito hanggat kasama niya ito. Sa tingin niya ay medyo cute si B at sinusuri ito. Nalaman na si B ay may rank B na spirit, sining ng lahat ng elemento, mga pagpapala ng sinaunang dragon, at walang hanggan na wika, pangunawa, ebolusyon. Sinasalamin niya na kahit malakas si B, bata pa rin ang nangangailangan ng gabay. Sinabihan niya ito na huwag kumilos ng walang ingat, dahil papagalitan siya ni Voldius kapag may nangyari rito, ngunit nakatulog na si B. Sa pagtingin sa mapayapang mukha nito, naisip ni Takero na gusto niya ang isang cute na kapareha, ngunit hindi niya inaasahan ang isang reptilya, sa paghula na ang universo ay dapat na ginawa ito ng kusa. Kinaumagahan, umakyat muli si Takero at nagulat na makita ang kagubatan na natatakpan ng puti. Napansin niyang mas kalmado ang pakiramdam nito kaysa noong nakaraang araw at napagpasyahan niyang isa ito sa mga mahiwagang kagubatan. Habang naglalakad siya pasulong sa kagubatan, nagpasya siyang magtipon ng ilang materyales. Nakatuon lamang sa mga rank C, inactivate niya ang paghahanap at nakakita ng mga bagong halamang gamot, habang si B ay nagmamadaling lumipad pabalik at nagtatago sa likod niya. Nagtataka siya kung ano ang nangyari at inactivate ang paghahanap para sa mga agresibong monster, na nagpapakita ng maraming icon sa kanyang radar. Naalala niya na bago pumasok sa kuweba, tila naglalayo ang kanyang scent sa mga halimaw. Nagtataka siya kung ang epekto ay nawala, ngunit nagpasya na ang pagtanggal ng mga halimaw ay hindi masyadong masama. Isang ranggo na si Rock Falcon ang malapit ng lumitaw sa kalangitan sa likuran nila. Kumpara kay Voldius, halos cute ang itsura ng halimaw. Inis kanya ito at nalaman na ang karne ng Rock Falcon ay mayaman at matamis sa taba, na nagpapasiklab sa kanyang mga mata sa pananabik sa pag-iisip na ito ay isang lumilipad na sangkap. Ang Rock Falcon ay umuungal ng malakas, na nagudyok kay Takero na i-activate ang kanyang kalasag at pinakawalan ang mga ice needles. Hindi niya gusto ang walang kabuluhang pagpatay, kaya nagpasya siya na kung kailangan niyang manghuli, ito ay para sa kaligtasan. Nang ang Rock Falcon ay sumisid sa kanila, umaatake siya gamit ang mga karayom ng yelo at madaling ibinaba ito. Tinapik siya ni B para tumingin sa unahan, kung saan lumitaw ang 6 na serpent wolves. Sinisingil siya ng isa, at inactivate niya ang mabilis na bilis at magaan na katawan, tumalon ng mataas sa hangin upang umiwas. Pinatigas niya ang kanyang mga braso at binti at sinisipa ang serpent wolf, pagkatapos ay hinaharangan at sinasalungat ang natitira, nasiyahan sa laban habang tinatalo niya silang lahat. Pagkatapos,
tinitipon niya ang kanilang karne at mga materyales, ngunit mas maraming mga icon ng halimaw ang lumilitaw sa radar. Pakiramdam niya ay mahirap na magpatuloy sa pakikipaglaban, napagtanto niyang hindi niya ito mapapatuloy hanggang sa umalis sa kagubatan. Sinubukan ni B na buhatin siya habang itinapak ng malakas ang mga pakpak nito, at naramdaman ni Takero na lumulutang siya. Nagulat sa lakas ni B, gumamit siya ng reduction para tumulong sa pagbaril pataas. Ngunit nawalan ng kapit si B at nahulog si Takero habang sumisigaw. Nang maglaon ay nagkamalay siya at napagtanto na siya ay buhay, kasama ni B ang pagdila sa kanyang mukha. Pagkaupo niya, lumingalinga siya sa paligid at nagulat siya sa layunan ng kanilang nilakbay. Nagtataka siya kung gaano kabilis lumipad si B para makarating sila doon. Pasasalamat sa pagsisikap nito, sinabihan niya ito na maging mas madali sa susunod, dahil siya ay tao lamang. Kahit na si B ay mukhang hindi naiintindihan. Idinagdag niya na aasahan niyang muli si B kung may mangyari, at binigyan siya ni B ng isang mabangis na yakap na halos magpakawala ng hangin sa kanya. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, sinabi ni Takero na ayon sa paghahanap, ang Tormi Village ay halos isang araw na lakad mula sa kanilang kasalukuyang lokasyon. Nagpakita ng interes si B sa sangay na hawak niya, at ipinaliwanag niya na nakita niya ito sa kanyang kahon ng item. Ito ay tinatawag na Yggdrasil Branch, rank SS, isang sangay mula sa maalamat na puno na sinasabing naglalaman ng mundo mismo. Bagamat kasalukuyang natutulog, humihinga si B ng mana sa sanga, at ang maliit na sanga ay nag-transform sa isang malaking staff. Nagtataka si Takero kung gaano kakaiba para sa isang nangangalap ng material na magdala ng isang tungkod, na sinasabing ayaw niyang magmukhang isang marangyahang salamangkero. Biglang umalingaw-ngaw ang malalim na ungol mula sa kagubatan, at binalaan niya si B na manatiling alerto. Habang lumilingon silang dalawa sa tunog, iniisip niya kung ito ay isang bagong halimaw. Ngunit biglang lumipad si B patungo sa ingay, kaya napilitan siyang habulin ito habang tumatawag. Narating niya ang lugar at nakita niya ang isang babaeng duwende na mahinang nakaupo sa paanan ng isang puno. Sa pag-aakalang inatake siya, nakarinig siya ng isa pang ungol, at napagtanto niya na nagmumula ito sa kanyang tiyan. Mahina niyang sinabi na 3 araw na siyang hindi kumakain at humihingi ng tubig. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang bote ng tubig, na ininom niya ng buo bago ngumiti ng maluwag, kahit na muling kumakalam ang kanyang tiyan. Hinanap ni Takero ang kanyang bag at nakita ang espesyal na tanghalian na ibinigay sa kanya ng innkeeper, iniabot ito sa kanya at tinanong kung gusto niyang kumain. Siya ay sabik na tumango at nilalamon ang pagkain, sumisigaw kung gaano ito kasarap at iniisip ang kanyang sarili na umaakyat sa langit. Mula sa lasa, sinabi niya na kapag ang isang tao ay nagugutom, anumang bagay ay maaaring lasa ng hindi ka panipaniwala. Pagkatapos ay itinuro niya na malayo siya sa nayon, ngunit hindi pa siya dapat naubusan ng pagkain. Ipinaliwanag niya na nagmamadali siya, at idinagdag niya na dapat ay nag-impake siya ng mga rasyon kahit na hindi siya isang adventurer. Inis, pinandilatan siya nito, na nagudyok sa kanya na takpan ang kanyang ilong at sinabing inaasahan niyang amoy ng spring breeze at peppermint ang mga duwende, ngunit sa halip ay amoy dumi ito. Binatukan niya ito para sa insulto, na sinasabing ilang araw na siyang nagcamping at hindi na niya ito mapigilan. Tumayo at inayos ang sarili, sinabi niyang aalis na siya, nagpapasalamat sa kanya sa tulong nito, ngunit binansagan ang komento nito ng bastos bago tumakbo habang nagpapaalam sila. Matapos makipaghiwalay sa duwende, nagpatuloy sila sa pagkolekta ng mga materyales habang papalapit sila sa gilid ng kagubatan. Nang malapit na silang makalabas, nakita ni B ang isang karwahe sa malayo, na humahanga kay Takero sa matalas nitong paningin. Habang papalapit ang karwahe, napansin niyang hinihila ito ng isang rango na unicorn. Tinanong ng driver kung ano ang ginagawa ni Takero doon, at sumagot siya na papunta siya sa nayon ng Tormi. Sinabi ng lalaki na ito ay malamang na magaspang na paglalakbay sa paglalakad. Isang babae at 2 bata ang lumabas mula sa karwahe, habang tinanong ng lalaki kung si Takero ay isang salamangkero. Pagtingin sa mga tauhan, mabilis niyang itinanggi ito, at sinabing nag-iipon lamang siya at nangangalakal ng mga materyales. Tinawag siya ng lalaki na isang espesyalistang mangangalakal at nagkomento sa kung gaano ito bihira. Inalok niya si Takero ng masasakyan dahil papunta rin sila sa nayon ng Tormi. Nagpapasalamat, tinanggap niya, ngunit nagbibiro tungkol sa kanyang laki, na nagpatawa sa 2 bata at tinawag siyang isang malaking nakakatawang tao. Sumakay siya sa karwahe nang imbitahan siya ng isa sa mga bata. Iniisip na mula nang dumating sa mundong ito, ang mga bata ay tila mas gusto siya,
na tumutulong sa mga matatanda na mabawasan ang kanilang pagbabantay. Tiniyak ng lalaki sa kanya na kakayanin ng karwahe ang kanyang timbang, at idinagdag na sa Tormi, ang mga tao ay nagtutulungan kapag nangangailangan. Sumang-ayon ang asawa, sinabing nagpasya silang tumulong sa sinumang makakaya nila. Sinasalamin ni Takero na matapang para sa mga pamilyang may maliliit na bata na maglakbay ng ganito. Pagkatapos ay pabiro niyang iniisip kung ano ang kanilang gagawin kung siya ay isang bandit na nagsisikap na gumawa ng nakakatakot na mukha, ngunit ang bata ay may kumpiyansang sinabi na ito ay isang kasinungalingan dahil ang magic item ay tahimik. Nagtataka, nalaman niyang tumutunog lamang ang kampana kapag malapit na ang panganib, at naisip niyang gumawa ng isa. Nagpakilala siya at ipinakilala ng babae ang kanilang pamilya bilang si Elisa kasama ang kanilang mga anak na sina Yunan at Cain, at ang asawa nitong si Coren. Nakarinig ang mga bata ng mahinang huni na nagmumula kay Takero, at mabilis nilang napagtanto na may dala siya. Nasa sabik, hiniling nila sa kanya na ipakita sa kanila kung ano ito. Medyo nag-alinlangan siya at ipinaliwanag na ito ay talagang isang napakabihirang nilalang, kaya hindi siya sigurado kung ito ay isang magandang ideya na ipakita ito. Bahagyang sinabi ni Elisa na siya ay masyadong malihim, na itinuturo na ang mga halimaw ay hindi pangkaraniwan dahil maraming mga adventurer ang nagpapanatili sa kanila bilang mga kasama. Sa wakas, nagpa siya si Takero na hayaan silang makita si B, tinawag ito ng may babala na huwag magdulot ng gulo o kagatin ang sinuman. Masayang lumipad palabas si B at kumikinang ang mga mata ng bata sa tuwa habang sumisigaw sila kung gaano ito ka-cute. Tinitigan ng mabuti ni Poren si B at tinanong kung ito ay isang uri ng dragon. Sinagot ni Takero na si B ay isang itim na dragon na napisa, bagamat pinapanatili niya sa kanyang sarili ang katotohanang ito ay talagang anak ng isang sinaunang dragon. Pagkatapos ay tinanong ni Poren kung siya ay isang Dragon Knight, ngunit mabilis na ipinaliwanag ni Takero na nagkataon lang na mahanap niya ang Dragon Egg at nagpas siyang itaas ito. Parehong namangha sina Poren at Elisa sa kanyang swerte, nakatingin kay B na may malapad na ngiti habang mapaglarong hinahatak ni B ang kanyang pisngi. Tumawa si Takero at nagtanong kung talagang bihira ang mga dragon. Ipinaliwanag ni Elisa na ang mga Dragon Knight mismo ay hindi karaniwan, ngunit ang makakita ng tunay na dragon ay mas bihira. Nang marinig iyon, hindi niya maiwasang isipin kung paanong ang Dragon Knight ay parang isang bagay mula sa isang fantasy RPG, at inamin niya sa kanyang sarili na tiyak na tititigan siya kung sakaling makatagpo siya ng isa. Mamayang gabi, lahat ay bumaba sa karwahe para magpahinga. Gumagawa si Takero ng isang kumikinang na liwanag na globo upang lumiwanag ang kampo, at naglalagay ng ilang mahiwagang bato sa paligid. Ipinapaliwanag na ilalayo nila ang mga halimaw at aalertuhan sila ni B kung may darating na panganib. Mukhang naaliw ang pamilya sa pagbanggit ng isang dragon na nagpoprotekta sa kanila, at tahimik niyang napapansin kung gaano kalaki ang tiwala ng mga tao sa mga dragon. Iminumungkahi ni Elisa na maghanda ng hapunan, ngunit nag-aalok si Takero na magluto para sa lahat bilang isang paraan upang pasalamatan sila para sa kanilang kabaitan. Naglalabas siya ng natirang sopas ng karne, makatas na steak, at sariwang salad na gawa sa mga espesyal na kabute at gulay. Tiningnan ni Kian ang bag na ginamit niya at curious na itinanong kung siya ay isang salamangkero. Nakangiting umiling si Takero at ipinaliwanag na ang kanyang bag ay tinatawag na kahon ng item, isang mahiwagang espasyo sa imbakan. Lahat sila ay nagsimulang kumain ng sama-sama, at ang pamilya ay namangha sa masaganang lasa ng pagkain. Isang malakas at masayang sigaw si Porin, na nagsasabing ang pagkain ay hindi kapani-paniwalang masarap. Inamin niya na ilang araw na lamang silang kumakain ng tuyong maalog sa kalsada, at naluluha siya nang makita ang matengkad na ngiti ng kanyang mga anak. Tumawa si Takero, tinutokso siya na masyado siyang madrama. Paulit-ulit na nagbibiro si Poren, nagtatanong ulit kung salamangkero ba siya o baka wizard of taste. Maya-maya, tumugtog siya ng malambot na ton sa kanyang gitara habang si Elisa ay humahagulgol. Nagtawanan at naglalaro sa malapit ang mga bata at si B, at hinila ni Yunan si Takero para sumali sa kasiyahan. Nakangiti siya, nakakaramdam ng init sa kanyang dibdib habang sumasali sa kanilang masasayang maliit na pagtitipon. Habang patahimik ang gabi, biglang napagtanto ni Takero kung gaano ito kaiba sa dati niyang buhay sa Earth. Noon, madalas siyang kumain ng mag-isa ng tahimik, hindi gaanong iniisip ang tungkol dito. Ngunit ngayon, napapaligiran ng tawanan, init, at malambot na liwanag ng apoy, naiintindihan niya kung gaano ki-special ang mga gabing tulad nito. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang dumating sa mundong ito, pakiramdam niya ay totoong tumawa siya mula sa kanyang puso.
Maya-maya ay tiningnan niya ang maliit at inaantok na mukha ni Bee at marahang tinapik ito, saka ibinaling ang tingin sa magandang kalangitan sa itaas, na puno ng mga nagniningning na bituin. Maagang madaling araw sa kampo habang ang mga bata ay mapayapa na natutulog sa tabi ni Bee, habang si Poren ay tahimik na sinusuklay ang mane ng unicorn. Umupo si Takero sa malapit, maingat na nililinas ang kanyang gunting. Ang paggawa sa maliliit na bagay na tulad nito ay nagdudulot sa kanya ng kalmado. Nagising si Elisa at napansin niyang abala na siya sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Ang mga taong nagmamalasakit sa kanilang mga kasangkapan ay karaniwang gumagawa ng mabuting gawain. Tila babagay sa kanya ang pagtitipon ng materyal, kahit na nagsimula siya kamakailan. Kinaumagahan, naghahanda na silang umalis. Umupo si Takero sa tabi ni Poren sa harap, hawak ang renda habang hinihila ng unicorn ang bagon. Sinenyasan niya ito para mas mabilis itong kumilos, at sumunod naman ito. Humanga si Poren sa bilis ng pagtitiwala ng unicorn kay Takero. Naniniwala siya na ito ay dahil ang nilalang ay matalino. Maya-maya, nagising si Bee at sumama sa kanila sa harapan. Pagkaraan ng ilang oras sa kalsada, nakita nila ang Tormy Village na lumilitaw sa di kalayuan. Nang makarating sila sa pasukan, bumaba si Takero mula sa bagon. Si Poren ay lubos na nagpapasalamat sa kanya para sa lahat ng kanyang tulong sa kanilang paglalakbay. Nagpapasalamat siya, bilang ganti, hindi niya kinailangan pang maglakad sa buong daan. Salamat sa kanila. Matapos magpaalam sa pamilya, nakita ni Marlo ang pagbabalik ni Poren at masaya niyang sinabi na sa wakas ay dumating na ang tagsibol. Naging mausisa si Takero tungkol sa ginagawa ni Poren para sa trabaho. Ipinaliwanag ni Marlo na sa panahon ng taglamig, naglalakbay si Poren sa mas maiinit na lupain kung saan siya nagtatrabaho bilang isang manghahabi. Ang kanyang pagbabalik sa nayon ay palaging hudyat ng pagsisimula ng tagsibol. Mahirap ang taglamig, halos hindi sila nakaligtas, nahihirapan sa pagkain at mga supply. Ito ang dahilan kung bakit sobrang naantig si Poren sa pagluluto kanina. Pakiramdam ni Takero ay mapalad na nakakalap ng mga materyales ng napakadali kumpara sa iba. Bago umalis, pinaalalahanan siya ni Marlo na iulat ang natapos niyang gawain kay Jerome. Mamaya ng hapong iyon, dumating si Takero sa tindahan ni Jerome. Sa labas, masayang nakikipaglaro si Bee sa mga batang nayon habang papasok siya sa loob para salubungin si Jerome. Maingat na sinuri ni Jerome ang tumpok ng mga ores na dinala ni Takero, pinulot ang isang mithril na bato at iniskan ito ng malapitan gamit ang kanyang monocle. Sa mga regular na ore, si Takero ay lihim na nadulas sa isang mithril magic ore upang subukan ang kanyang reaksyon. Matapos pag-aralan ang bato ng ilang sandali, si Jerome ay nagulat. Tumangala siya at nagpaliwanag, hindi ito ordinaryong ore. Ito ay mithril magic ore, isang materyal na napakabihirang. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ito ay umiiral lamang sa mga alamat. Nakaramdam ng gulat si Takero nang magsimula siyang maunawaan kung gaano ito kahalaga. Ipinaliwanag ni Jerome na ang mineral ay naglalaman ng napakalawak, puro mahiwagang enerhiya. Ang ilang piraso lamang ay maaaring palitan ang lahat ng mga mahiwagang bato na ginamit sa buong kaharian. Inamin ni Takero na natuklasan niya ito sa pamamagitan ng purong pagkakataon habang nag-e-explore. Ang paghahanap ng isang bagay na tulad nito ay nangangailangan pa rin ng parehong kasanayan at swerte, at walang alinlangan, talento rin. Gayunpaman, ang kasanayan lamang ay hindi sapat para sa isang tao sa kanyang posisyon. Wala pa ring sentido komon si Takero tungkol sa kung paano gumagana ang mga bagay sa mundong ito. Mariing pinayuhan siya ni Jerome na maglakbay sa Belkheim, isang malaking lungsod na mas malaki kaysa sa Tormy, kung saan marami pa siyang matututunan. Ang Belkheim ay may tamang Adventurers Guild at akses sa kapaki-pakinabang na impormasyon na hindi makikita sa isang maliit na nayon. Ibinalik ang mineral, itinuro ni Jerome na sa Belkheim, maaari siyang magbenta o bumili ng mga bihirang materyales na hindi maaaring hawakan sa isang lugar na kasing liit. Bagamat ayaw niyang makitang umalis ang ganoong kasanayang mga ngalakal, kung sumikat si Takero at ipagkalat ang pangalan ng Tormy habang naglalakbay, makakatulong ito sa paglaki ng kanyang tindahan. Hindi kailanman binalak ni Takero na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili, ngunit ang pagbisita sa isang malaking lungsod tulad ng Belkheim ay nakakuha ng kanyang interes. Kalaunan ng gabing iyon, nakaupo siya sa kanyang silid ng inn at nagbabasa tungkol sa mga Adventurer Guild. Nalaman niyang gumaganap sila bilang mga organisasyong humahawak ng mga kahilingan sa trabaho sa buong lupain. Ang mga adventurer ay nahahati sa iba't ibang tungkulin, tulad ng suporta, labanan, at mga espesyal na larangan.
Matapos isara ang libro, humiga siya at iniisip ang lahat ng nangyari simula nang dumating siya sa mundong ito. Nais niyang tuklasin ang mga bagong lugar at makita ang mga bagay na hindi niya magagawa bago siya maging isang adventurer na hahayaan siyang maglakbay habang kumikita ng pera. Nagpasya siyang sumali sa isang guild kapag naabot niya ang Belkheim. Gayunpaman, may mga bagay pa rin siyang gustong tapusin muna sa Tormy. Nang gabing iyon, pinapanood niya ang mga babaeng nagluluto ng pagkain mula sa Rock Falcon na dinala niya pabalik. Ang mga taga-nayon ay nagtitipon upang kumain, uminom, at magdiwang ng sama-sama. Nakikipaglaro si B sa mga bata, na pumupunta para magpalipas ng oras kasama si Takero. Kinagabihan, nagdadala siya ng lutong karne kay Marlo. Kinaumagahan, nag-iipon siya ng mga kabute sa kagubatan. Pagbalik niya sa inn, binibigyan siya ng innkeeper ng soup stock powder na gawa sa buto ng falcon. Taos-puso siyang nagpapasalamat sa kanya. Tinatanong niya kung kailangan niya ng mas maraming pampalasa, ngunit ang ibinigay sa kanya ay higit pa sa sapat. Inamin niyang malulungkot siya kapag umalis siya bukas. Aaminin niyang ganoon din ang nararamdaman niya. Maraming taga-nayon ang nagnanais na manatili siya ng mas matagal, ngunit maraming bagay sa labas ang gusto pa niyang makita. Ibinigay niya sa kanya ang isang pananghalian sa paglalakbay, na nagpapaliwanag na aabutin ng halos isang buwan bago makarating sa Belkheim. Kung sakaling makaramdam siya ng pangungulila, palagi siyang welcome back. Binibigyan niya siya ng dagdag na tanghalian. Siya ay tahimik na nagpapasalamat para sa kanyang kahon ng item. Nang gabing iyon, tinitingnan niya ang Mithril Magic Ore sa mesa. Dahil hindi ito mabili ni Jerome, baka magagamit niya ito para makatulong sa nayon. Malaki ang utang niya sa Tormy at may gustong ibalik. Sa pag-iisip tungkol sa pagbabahagi ng karne kay Marlo, may dumating na ideya. Inilalagay niya ang mineral at isang parol sa mesa, iniisip ang natapos na resulta. Sa maingat na trabaho, pinagsama niya ang mga ito upang lumikha ng isang bagong magic tool. Matapos itong iskan, nasiyahan siya, perpekto. Kinaumagahan, nagtipon ang mga taga-nayon upang makita siya. Sinabihan siya ni Jerome na manatiling ligtas sa daan. Kumaway ang mga bata kay B. Pinipigilan ni Poren ang mga luha habang papalapit si Takero kay Marlo at iniabot sa kanya ang magic tool. Lumilikha ito ng proteksyon na hadlang sa paligid ng nayon, na nag-iwas sa anumang bagay na may layuning mapaminsaa. Nagdadalawang isip si Marlo, napakahalaga sa pakiramdam. Ngunit iginiit ni Takero na ito ang kanyang paraan ng pasasalamat sa lahat, at hangarin ang kanilang kaligtasan hanggang sa siya ay bumalik. Gulat na napatingin si Jerome sa gamit. Habang nagpapahayag ng pasasalamat si Marlo, nakangiti si Takero. Ang nayon ng Tormy ay tahanan din niya ngayon. Sinuri ni Jerome ang device ng mas malapit at biglang napansin ang Mithril Magic Ore na naka-embed sa loob. Nagulat siya, tumangala siya para tumawag. Ngunit nagja-jogging na si Takero sa kalsada, kumakaway ng paalam. Kumaway pabalik ang mga taga-nayon, na nagnanais na ligtas siyang maglakbay. Napabuntong hininga si Jerome, umaasang magiging maayos siya. Tinatahak ni Takero ang mahaba at mapayapang kalsada kasama si B na lumilipad sa tabi niya. Nag-iinat siya at ninanamnam ang kalmadong tanawin. Bigla niyang nakita ang isang malaking nilalang sa unahan. Isang Mont Blanc crab, isang rank sea monster na kilala sa paghuhukay sa ilalim ng lupa. Omnivorous ngunit nakakain. Ang karne ng alimango ay magiging masarap na pagkain. Naghahanda siya sa pamamagitan ng pagbabawas ng casting at hardened spells. Bago siya makagalaw, sumulong si B, na nagpakawala ng malakas na sound wave. Nawalan ng malay ang alimango, may bumubulusok na bula mula sa bibig nito. Namangha siya sa lakas ni B. Dalawang alimango pa ang lumabas sa lupa. Natutuwang makakita pa, magkatabi sila, handang lumaban. Ipinapalagay niya na ang mga alimango ay gumagalaw lamang patagilid, ngunit sila ay dumiretso sa kanila. Mabilis siyang hinawakan ni B at lumipad pataas. Nagkabanggaan ang mga alimango sa ibaba. Nagpasalamat siya kay B, ngunit ang unang alimango ay biglang gumaling at lumundag. Sa mabilis na pagre-react, buong lakas niyang iniswing ang kanyang tungkod. Agad itong bumagsak, tumisi siya at nakipag-fist bump kay B bilang tagumpay. Nang gabing iyon, nagtayo sila ng kampo. Ginagamit niya ang hardened na spell sa kanyang kanang kamay, ginagawa itong talim upang paghiwa-hiwalayin ang mga alimango. Naglalagay siya ng isang malaking palayok na nagpapainit ng mga magic stones, pinupuno ito ng tubig, nagdagdag ng maraming asin at hinahayaan itong kumulo. Kapag ang mga alimango ay luto, ang mabangong aroma ay pumupuno sa hangin. Sabay silang kumakain, ninanamnam ang malambot, mabangong karne. Masaya ang pakiramdam niya.
Dapat silang magpatuloy sa paglalakbay, paggalugad ng mga bagong lugar at pagtuklas ng higit pang kamanghamanghang pagkain. Sa pagtatapos ng araw, narating nila ang isang matayog na lungsod na napapalibutan ng magagandang pader ng kuta. Hinahangaan niya ang engranding arkitektura nito. Ito ang Belkheim, ang commercial capital ng Alzerio Kingdom, tahanan ng pinakamalaking adventurers guild sa kontinente. Napansin niya ang mahabang pila ng mga taong naghihintay sa pasukan para sa inspection, at sa pagsali niya sa pila, gumamit siya ng mahika para itago ang kanyang kahon ng item at itinago si B para maiwasan ang atensyon. Nang tinawag ng isang babaeng gwardya ang susunod na tao, humakbang siya pasulong. Sa gate ng lungsod, binuksan niya ang kanyang bag para sa inspection. Sa loob ay may iba't ibang gamit at isang libro. Ang lalaking opisyal ay nagkomento na bihirang makakita ng isang mangangalakal ng materyal, at nagtatanong kung siya ay dumating upang ibenta ang kanyang nakolekta. Ipinaliwanag niya na mas interesado siya sa Adventurers Guild. Naiintindihan ito ng opisyal. Ang Belkheim ay kilala bilang isang lungsod ng komersyo at pakikipagsapalaran. Bago siya payagan, binanggit ng opisyal na kailangan niyang magsagawa ng Avarice Spell Detection Magic, upang suriin ang mga bagong dating kung may kahinahinalang katangian. Kapag nag-cast, walang kakaibang lumitaw. Kinumpirma ng babaeng opisyal na malinis ang kanyang mga gamit. Nakahinga siya ng maluwag, iniisip niya kung ano ang hitsura niya sa iba at kung magagamit ba niya ang scan para makita kung paano gumagana ang katakawan. Tahimik niyang ina-activate ang scan at inoobserbahan ang impormasyon ng opisyal. Si Raiden Enaheses, rank D, miyembro ng Belkheim Security Corps. Sinusuri niya ang sarili niyang display. Pangalan lang niya ang ipinapakita nito. Kung walang rank, magic at skills lang, dapat ito ang nakikita ng iba. Wala sa mga espesyal na regalo mula sa misteryosong nilalang ang nakikita. Natapos si Raiden at sinabing pinayagan na siyang makapasok, ngunit nagtanong tungkol sa pagpapala ng dragon na nagpapakita ng mahina sa kanyang record. Upang linawin, ipinakita niya si B. Ang pagbabasa ay malamang na nanggagaling dito. Parehong nagulat ang mga opisyal at nagkomento sa hitsura ni B. Tuwang-tuwa itong umiikot sa paligid. Idinagdag niya na si B ang kanyang kasosyo. Tinanong ni Raiden kung maaari niyang patunayan ang pagmamayari. Inilabas niya ang maliit na alindog mula sa bata sa Tormi at itinali ito sa buntot ni B. Masayang umiikot si B. Tumanggo si Raiden, kontento na siyang magsusumbong sa mayor na may pumasok na dragon para maiwasan ang kalituhan. Nang maglaon, sinabi sa kanya ng babaeng opisyal na ang Adventurers Guild ay diretso sa pangunahing kalsada, isang malaking square building na madaling makita. Binuksan ni Raiden ang gate at tinanggap siya sa Belkheim. Habang papasok siya sa loob, pakiramdam niya ay pumasok siya sa isang ganap na bagong mundo. Malawak ang mga kalye at puno ng mga tao, mga ngalakal at manlalakbay na abalang gumagalaw. Hindi nagtagal ay nakita niya ang gusali ng guild sa unahan at pumunta doon kasama si B na lumilipad palapit sa loob. Isang babaeng may mabalahibong tenga ng hayop ang magiliw na sumalubong sa kanya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Ariana, ang receptionist ng guild, at tinatanggap siya sa Belkheim Adventurers Guild. Iniabot niya sa kanya ang isang registration form, tinatanong ang kanyang pangalan at trabaho. Bagamat hindi pa siya nakakasulat sa wika ng mundong ito, nalaman niyang natural niyang magagawa ito. Kakaiba, ngunit maginhawa, iniisip niya kung aling kasanayan ang nagpapahintulot nito. Matapos suriin ang kanyang anyo, sinabi ni Ariana na siya ay isang tagatipon ng materyal at nagtanong tungkol sa karanasan sa labanan. Inamin niya na nakalaban niya ang ilang halimaw at inilista ang mga ito upang kumpirmahin. Humihingi siya ng patunay. Binalaan niya siya na malaki ang patunay. Pagkatapos ay binuksan ang kanyang kahon ng item at inilabas ang isang napakalaking Mont Blanc crab. Paglalagay nito sa counter, ang mesa ay gumuho sa ilalim ng bigat nito. Sigaw ni Ariana na napabalikwas sa gulat. Ang ingay ay nakakakuha ng mga kalapit na adventurer na nagtitipon ng kakaiba. Lumapit ang isa at nagtanong kung ano ang nangyayari. Mahinahon niyang ipinaliwanag na ito ay isang Mont Blanc crab at nagtanong kung ito ay gumagana bilang patunay. Nakatulala pa rin, mabilis siyang tumango. Ang kalapit na adventurer ay tumitingin sa alimango, pagkatapos ay sa kanya, nagtatanong kung ginamit lang niya ang isang kahon ng item. Kinumpirma niya na ito ay regalo. Ang mga mata ng adventurer ay biglang nagbago ng kulay, ang isa ay naging asul. Habang sinusuri siya ng mabuti, sinabi niya na nagsasabi siya ng totoo. Nagtataka, iniisip ni Takero kung ano ang ibig sabihin ng asul. Ipinaliwanag ng adventurer na ginamit niya ang katakawan ng hindi nagtatanong at humihingi ng paumanhin.
Ang kanyang bersyon ay maaaring basahin ang kalikasan ng isang tao. Ang asul ay nangangahulugang walang masamang hangarin. Ganap na malinis. Pagkatapos ng pag-unawa, iminumungkahi niya ang paglipat sa pagtatasa at pagbabayad. Ipagpalagay na ang alimango ay ibinebenta. Ipinaalala ni Ariana na nagre-rehistro pa siya. Mukhang nagulat ang adventurer, sa pag-aakalang miyembro na siya. Nilinaw niya na talagang kinain niya ang katawan ng alimango. Natigilan ang adventurer. Bago tumawa ng hindi makapaniwala, tinanong niya kung may mga miyembro ng partido. Tinuro ni Takero si B. Kasosyo niya ito. Ang adventurer at ang iba ay nagulat nang mapagtanto na si B ay talagang isang dragon. Tumawa muli ang lalaki, na ikinatuwa ng isang nangangalap ng material na naglalakbay kasama ang isang dragon. Bulungan ng mga nakapalibot na adventurer, humanga. Isang pangungusap na maaari nilang gamitin ang isang promising rookie na tulad niya. Nagbigay siya ng isang maliit, awkward na ngiti. Nahihiya sa atensyon, dinala siya ni Ariana sa isa pang silid upang tapusin ang pagpaparehistro. Pagkatapos suriin ang form, opisyal niya itong tinatakan at inilabas ang isang pilak na bracelet. Ayon sa mga panuntunan ng guild, ang lahat ng mga bagong adventurer ay nagsisimula sa rango F, ang pinakamababang rango. Tinanggap niya ito at inilagay sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, kumikinang ang buntot ni B. Lumilitaw ang isang mas maliit na katugmang bracelet sa paligid nito. Umiti siya, magkatugma sila ngayon. Siya at si B ay naghahampas ng kamao, mahusay na kamao at buntot, na minarkahan ang simula ng kanilang bagong pakikipagsapalaran bilang mga opisyal na miyembro ng Belchame Adventurers Guild. Binisita ni Takero ang pamilya ng namatay na adventurer, bitbit ang mga gamit ng lalaki. Ang ama ay mahinang nagpasalamat sa kanya sa pagdala ng balita at nagsimulang umubo. Nang makita niya ito, naalala niya ang sinabi sa kanya ng lalaking inspector kanina tungkol kay Beloriefen, na kumukuha ng trabaho para bayaran ang gamot ng kanyang ama. Noong una ay binalak niyang ibalik na lamang ang mga gamit ni Valoria, ngunit nagpasya siyang kausapin sandali ang ama bago umalis. Nang maglaon, sa Adventurers Guild, nakipagpulong si Takero sa isang opisyal at isinumite ang mga materyales na kanyang nakalap. Iniulat niya ang pagkakaroon ng 8 dahon ng epper, 6 na polewent na ugat, at 20 bawat isa sa lapis at mother mushroom. Nagulat ang opisyal sa laki ng mga kabute at binanggit na ang isa sa kanilang mga kliyente ay nagsalita tungkol sa kanya at partikular na hiniling sa kanya. Samantala, dumating si Ariana na may dalang mga bagong kahilingan sa trabaho. Dahil hindi niya kayang kunin ang lahat ng ito, pumili siya ng iilan na hahawakan. Pagkatapos, pumunta si Takero sa pampublikong paliguan kasama si B para magpahinga. Kalahating buwan na ang nakalipas mula nang dumating sila sa Belkheim. Nasisiyahan siyang makita kung paano malinis na ang dating maruming pool. Pagkatapos, salamat sa kanyang purification spell, habang nakababad siya sa maligamgam na tubig, isang lizardman adventurer na nagngangalang Clayton ang sumama sa kanya. Binanggit ni Clayton na ang kanyang mga lumang peklat ay sumasakit, na nagpapahiwatig na maaaring umulan sa lalong madaling panahon. Nagtanong siya tungkol sa chismis na pinagaling ni Takero ang isang may sakit na lalaki sa mga slum, ang ama ni Valeria. Inamin niya na kinopya lang niya ang nakita niya noon at hindi na ninangil ng anumang bayad. Nagkomento si Clayton na maaari siyang gumawa ng isang kapalaran sa gayong mga kasanayan. Ngunit sinabi lang ni Takero na ayaw niyang magalit sa kanya ang mga manggagamot na naninangil ng pera. Tinatawanan ni Clayton ang kanyang mapagpakumbabang ugali at nagtanong kung nakatanggap siya ng paunawa tungkol sa pag-promote ng rango. Ang sabi niya ay ayos lang siya. Tinawag siya ni Clayton na isang taong walang pag-iimbot na kukuha ng atensyon kung patuloy siyang kumilos sa ganoong paraan. Binanggit niya na may mga bagay pa siyang gusto, tulad ng isang pares ng matalim na gunting para sa pangangalap ng mga materyales. Sa pag-alis ni Clayton, sinabihan niya siyang maglaan ng oras at matuto patungkol sa mundo. Tahimik na napansin ni Takero ang malalaking marka ng kuko sa likod ni Clayton habang papalayo siya. Sa Adventurers Guild, tumatanggap si Takero ng bayad para sa kanyang natapos na trabaho. Iminumungkahi ng opisyal na dapat niyang isaalang-alang ang pagtaas ng kanyang rango, na nagsasabing ang isang taong may kanyang kasanayan ay madaling maabot ang mas mataas na antas. Siya ay magalang na tumanggi, na nagpapaliwanag na wala siyang interes sa pagsulong, dahil ang mas mataas na mga rango ay kadalasang may higit na problema. Mas gusto niyang manatiling mababa ang rango at mamuhay ng payapa, kahit na medyo masama ang pakiramdam niya para sa guild. Habang iniisip pa rin niya ang tungkol sa kapayapaan at katahimikan, isang adventurer ang biglang sumugod sa guild, sumisigaw na umaatake ang mga duwende.
Ang Guildmaster ay agad na namamahala, na nag-uutos sa lahat na makipag-ugnayan sa lahat ng D-rank at mas mataas na adventurer na at tipunin sila sa North Station. Hinihiling din niya na dalhin ang bawat magagamit na manggagamot at doktor. Nang tanungin niya si Mosley kung sinong A-rank adventurer ang naroon pa rin sa lungsod, iniulat niya na si Clayton lang ang nasa paligid. Inutusan siya ng Guildmaster na makipag-ugnayan kaagad kay Clayton. Si Takero, na nanunood ng kaguluhan, ay tahimik na nagpa siya na umalis, na iniisip na ang sitwasyon ay hindi nag-aalala sa kanya bilang isang F-rank adventurer. Gayunpaman, napansin siya ng Guildmaster at iginiit na sumama siya, na ikinagulat niya. Sa sandaling magtipon ng mga adventurer, itinuro ng Guildmaster ang isang mapa at ipinapaliwanag ang sitwasyon. Ang frontline ay nasa timog kanlurang Stavlo Plains, at ang mga goblin ay inaasahang uusad patungo sa Beltane. Ang kanilang misyon ay pigilan ang mga halimaw na tumawid sa tulay sa ibabaw ng Zolas River. Ang mga adventurer ay tumugon ng may determinasyon, handang lumaban. Kahit na si Takero ay nakadarama ng kanilang lakas, kahit na inamin niya sa kanyang sarili na wala siya sa kanilang uri ng pakikipaglaban. Sa malapit, tinutuya siya ng dalawang adventurer, na sinasabi sa kanya na bilang isang F-rank, dapat siyang umiwas sa kanila. Ang isa sa kanila ay tumawa, na nagsasabing malamang na siya ay masyadong duwag upang maging kapaki-pakinabang. Pagkatapos ay nilapitan siya ng Guildmaster, kinikilala siya bilang adventurer na pinuri ng opisyal na nagngangalang Greet. Kinumpirma niya ito at nagpakilala. Ang Guildmaster ay nagkomento na bihira para kay Greet na magsalita ng labis tungkol sa isang tao. Siya ay tumutugon ng mapagkumbaba na siya ay pinarangalan. Matapos siyang pag-aralan saglit, sinabi ng Guildmaster na hindi siya natakot at mukhang mas may kakayahan pa kaysa sa hitsura niya. Nagulat ang mga kalapit na adventurer, tahimik na hinihiling ni Takero na huwag pansinin ng Guildmaster sa kanya. Dahil sa ayaw niyang maging kakaiba, tiniyak ng Guildmaster sa kanya na dapat pa rin niyang protektahan ang kanyang sarili sa kabila ng kanyang mababang ranggo. Sa kanyang pag-alis, sinabi niya sa kanya na protektahan ang anumang mahalaga sa kanya at inutusan si Mosley na asikasuhin ang mga natitirang paghahanda. Pagkatapos, bumuntong hininga si Mosley at humingi ng paumanhin sa ngalan ng kanyang amo sa pagpapadala ng isang F-rank adventurer sa labanan. Sinasabi niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito. Ipinakilala niya ang kanyang sarili, binanggit na maaari siyang gumamit ng kaunting healing magic at umaasa na matutugunan nila ang inaasahan ng Guildmaster. Pinayuhan niya itong manatiling kalmado at huwag masyadong madala, nagbabala na ang sitwasyon ay mapanganib. Sa kampo na itinayo sa isang bangin, mahigpit na kumapit si Mosley sa damit ni Takero, nanginginig habang nagtatago sa likod niya. Bagamat iginiit niyang hindi siya natatakot, malinaw na iba ang ipinapakita ng kanyang ekspresyon. Napagtanto niyang magiging problema siya kung magpanik siya, kaya nagpa siyang pakalmahin siya. Sinabi niya sa kanya na malayo sila sa mga linya sa harap, kung saan hindi nila makita ang kaaway, kaya hindi na kailangang matakot. Ipinaalala niya sa kanya na ang kanyang tungkulin ay pagalingin ang nasugatan, hindi upang labanan, at na ito ay ganap na mainam na makaramdam ng takot. Nagulat sa kanyang mahinahong tono, nakikinig si Mosley habang ipinapaliwanag niya na natural ang takot sa larangan ng digmaan, na kahit ang mga manlalaban ay natatakot, at ang lahat ay nagsisikap na mabuhay. Ang kanyang mga salita ay umaaliw sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, na nangakong gagawin ang kanyang makakaya bago bumalik sa tolda para magpagaling ng iba. Pagkatapos ay nilapitan siya ni Clayton, inulit ang kanyang mga naunang salita tungkol sa takot. Sinabi niya sa kanya na tumawa kung gusto niya, ngunit sinabi ni Clayton na kahit na siya ay nakakapagsalita ng masigasig minsan. Sagot niya na gusto lang niyang iwasan ang gulo sa hinaharap. Nagkomento si Takero na akala niya ay nasa frontline si Clayton. Ipinaliwanag ni Clayton ang kanyang mga lumang peklat na sumasakit at ang kanyang katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati. Napansin niyang malalim ang mga galos sa kanyang likod, na ikinagulat ni Clayton, na ipinapalagay na dapat niyang isipin na ang mga ito ay mga marka ng kahihiyan, patunay na minsan siyang tumakbo mula sa labanan. Gayunpaman, sinabi niya na maaari niyang sabihin na ang mga sugat ay nagmula sa pagtatanggol sa isang tao at na ang pagligtas sa gayong pagsubok ay nangangahulugan na maaari pa ring protektahan ni Clayton ang iba. Isang malakas na kalabog ang biglang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Napagtanto ni Clayton na nilabag ang pormasyon at papalapit na ang mga puwersa ng kaaway. Paghawak ng sibat, idineklara niyang lalaban siya para protektahan si Takero, kahit na mabali ang kanyang katawan. Hindi pinansin ang kanyang pag-aalala. Tumalon siya mula sa bangin at sumakay sa labanan. Bumuntong hininga si Takero,
bumubulong, hindi mapoprotektahan ni Clayton ang sinuman kung sisirain niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ay tumingin siya pabalik kay Mosley, na ngayon ay nag-aalaga sa mga nasugatang adventurer. Hinihikayat ang iba pang mga manggagamot na huwag sumuko. Pinagmamasdan siyang maging matatag, at inaalala ang payo ng Guildmaster na protektahan ang gusto niyang protektahan, nagpasya siyang hindi na niya maiiwasan ang gulo. Kinuha niya ang kanyang staff mula sa kahon ng item at nag-activate ng isang malaking barrier spell, na bumubuo ng isang simboryo na parang kalasag na sumasakop sa buong lugar. Tiniyak niya sa mga manggagamot na ligtas sila sa loob ng hadlang bago lumabas upang hanapin si Clayton. Samantala, isang matinding labanan ang nagaganap sa tulay sa ibabaw ng ilog Zolas. Ang mga adventurer ay nakikipagsagupaan sa mga sangkawan ng mga goblins na nagsisikap na hawakan ang linya. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, maraming goblin ang nakalusot at kumalat ang takot na kung tatawid ang mga halimaw sa tulay, babagsak ang Belkime. Sa sandaling iyon, dumating si Takero, diretsyong naninangil sa kaguluhan. Pinalakas niya ang kanyang mga kamay at paa gamit ang matigas na spell at binasag ang isang malakas na suntok sa isang nagcha-charge na goblin, na pinalipad ito sa isang bato na may napakalaking shockwave. Nang mapansin ng isang pasa sa kanyang kamao, nagkomento siya kung gaano katigas ang mga goblin, ngunit mabilis na tumutok muli sa laban. Inutusan niya si B na umatake. Si B ay nagpakawala ng malawak na kidlat na bumalot sa mga goblins. Ang mga adventurer ay yumuko para magtago habang ang sabog ay nakuryente sa mga kalaban sa isang sweep. Nagpapasalamat, kinikilala nila na iniligtas lamang niya sila. Nang tanungin niya kung bakit napaatras ang mga adventurer sa ngayon, ipinaliwanag ng isa na lumitaw ang isang mataas na ranggo na halimaw, isang sarhento ng goblin, na sinira ang kanilang pormasyon. Salamat kay Clayton, ligtas silang nakaatras. Habang nagsasalita sila, dumidilim ang langit at nagsimulang bumagsak ang ulan sa larangan ng digmaan. Sa lalong madaling panahon si Clayton ay napapalibutan ng mga goblin sa ibang bahagi ng larangan ng digmaan. Sa kabila ng kanyang mga sugat, mabilis siyang gumagalaw, sunod-sunod na pinuputol ang mga ito gamit ang kanyang sibat. Gayunpaman, ang sakit mula sa kanyang lumang peklat ay nagpapabagal sa kanya, na nagpapahintulot sa tatlong goblins na umatake mula sa likuran. Bago pa sila makapagtama, tinamaan sila ng kidlat. Lumilitaw si Takero, sumugod sa kanyang tabi. Sinabi sa kanya ni Clayton na hindi siya dapat sumama, ngunit iginiit niya na si Clayton ay walang kondisyon para lumaban. Tinapik ang kanyang balikat at napaungol siya sa sakit. Iminungkahi niya ang pag-atras upang muling pangkat, ngunit tumanggi si Clayton, na pinagtatalunan na ang pagtakbo ay magiging walang kabuluhan dahil ang mga goblin ay makakahabol lamang. Isang kidlat ng gininto ang kidlat ang tumama sa buong field, na nagpapakita ng silhouette ng isang goblin sarhento na mabilis na papalapit. Bumaling ito sa kanila, pinilit ang parehong lalaki upang umiwas. Mas maraming goblin ang lumilitaw sa kanilang paligid. Ipinahayag ni Clayton na bibili siya ng oras ni Takero para makatakas at iginiit na kailangan niyang mabuhay. Habang nag-aaway sila, tinanong ni Takero kung may ibig sabihin sa kanya ang mga peklat ni Clayton, memento man o paalala ng nakaraan niya. Sinagot ni Clayton na kinakatawan nila ang kanyang kalokohan, isang bagay na hinahamak niya. Mahinahon niyang sinagot na kung galit siya sa kanila, hindi niya dapat isipin na mawala sila. Si B ay naglabas ng isa pang malawak na hanay ng kidlat, na naglalabas ng ilang goblins sa malapit. Inihagis ni Takero ang kanyang staff patungo kay B para hawakan, pagkatapos ay kumuha ng isang bowl ng mana-infused water mula sa kanyang item box na kinuha mula sa isang underground na lawa. Ibinuhos niya ito kay Clayton, na mukhang nalilito at hinihiling na malaman kung ano ang kanyang ginagawa. Binawi niya ang kanyang tungkod at gumawa ng healing spell. Si Clayton ay bumagsak sa isang tuhod, umuungol. Habang sumasara ang kanyang mga sugat, biglang nagbago ang kanyang katawan. Ang kanyang kaliskis ay umitim, ang kanyang laki ay lumalaki at siya ay nag-transform sa isang itim na dragon youth. Gulat na gulat, tumitig si Takero habang sinusuri ni Clayton ang kanyang sarili sa pagkabigla, naramdaman ang pag-akyat ng kapangyarihan sa kanyang katawan at inilalarawan ito na parang bata pa siya. Muling umatake ang sarhento ng goblin at ang mga puwersa nito, ngunit sinabihan siya ni Clayton na tumalikod. Sa hindi kapanipaniwalang bilis at lakas, pinupunit niya ang mga goblin, pinabagsak ang mga grupo ng mga ito sa bawat hampas ng kanyang mga kuko. Nakatingin lang si Takero sa pagkamangha habang nagsisimulang maghiwalay ang mga ulap at huminto ang ulan. Pagkatapos ng labanan, dumating ang Guildmaster at nagtanong kung siya ang nagpakawala ng nakatagong kapangyarihan ni Clayton.
Inamin niya ito, ipinaliwanag na gumamit siya ng kaunting healing magic. Binanggit ng Guildmaster ang pagdinig na gumamit siya ng large-scale spells sa panahon ng laban. Gayunpaman, alam ni Takero na ito ay kidlat ni B, ngunit nagpa siya na huwag magsabi ng anuman. Kapag tinanong kung sino talaga siya, ang sabi niya ay isa lang siyang ordinaryong F-rank adventurer na nangangalap ng mga materyales. Ang Guildmaster ay pinag-aaralan siya sandali bago ipahayag na ang guild ay gagantimpalaan sa kanya para sa kanyang mga pagsisikap at pasasalamat sa kanyang patuloy na suporta. Ipinapahayag niya ang kanyang pasasalamat. Nang gabing iyon, binisita siya ni Clayton sa kanyang inn. Humihingi siya ng paliwanag sa nangyari, may sinasabi sa loob niya na mainit at makapangyarihan pa rin. Sinabi niya sa kanya na binuhusan niya lamang siya ng tubig ng magic element at nagsagawa ng healing spell. Nang tanungin ni Clayton ang tungkol sa tubig, ipinaliwanag niya na nagmula ito sa isang underground na lawa, halos mabanggit si Valjos, ngunit sa halip ay tinawag ang pinagmulan na magulang ng sinaunang dragon ni B. Si Clayton, nalilito, ay nagtanong kung bakit niya ito ginamit sa kanya. Sumagot siya na dahil ang magic element na tubig ay naglalaman ng magic power, naisip niyang makakatulong ito na mapabilis ang paggaling sa balat. Ito ay isang emergency, kaya sinubukan niya ang kanyang makakaya. Idinagdag niya na ang healing magic ay pinakamahusay na gumagana kapag ang isang tao ay naiisip ang istruktura ng katawan, lalo na ang pagtutok sa likod kung saan matatagpuan ang maraming mahahalagang nerbiyos. Tinanong ni Clayton kung sino talaga siya. Nag-aalangan si Takero, na pagtatanto na ang pagsisiwalat ng kanyang pagkakakilanlan ay maaaring magdulot ng hindi gustong problema, ngunit nakakaramdam din siya ng pananagutan sa pagbabago ni Clayton. Nang magpas siya si Clayton na umalis, na sinasabi sa kanya na huwag mag-alala kung hindi siya makasagot, pinigilan niya ito at sinabing sasabihin niya sa kanya ang totoo dahil nagtitiwala siya sa kanya. Ipinahayag niya na siya ay mula sa ibang mundo at muling nagkatawang tao pagkatapos mamatay sa kanyang nakaraang buhay. Natigilan si Clayton habang ipinapaliwanag niya ang lahat, kahit nahihirapan siyang paniwalaan. Kinikilala niya na pinagaling ni Takero ang kanyang mga lumang peklat at ginawa siyang Dragonaut, ang lahi ng ninuno ng mga lizardmen. Sinabi niya na siya ay mapagmataas, ngunit natatakot na baka mawalan siya ng kontrol at sirain ang lahat. Tiniyak sa kanya ni Takero na siya ay makibagay sa paglipas ng panahon. Ngunit natigilan si Clayton, na nagsasabing siya ay masyadong pabaya at hindi naiintindihan ang panganib. Si B, nabalisa sa ingay, nagising na umiiyak. Marahan niyang sinabihan silang dalawa na huminahon, nakakuha ng isa pang bigong lecture mula kay Clayton. Kinaumagahan, naglalakad si Takero sa distrito ng craftsman kasama si B na lumilipad sa tabi niya. Mainit ang hangin mula sa mga forges at apoy sa paligid nila. Huminto siya sa isang tindahan ng armas, tinitingnan ang mga nakadisplay na bagay ng may interes. Magiliw siyang binati ng tindera at tinanong kung ano ang gusto niyang bilhin. Naglakad si Rebel sa likod ni Takero at tinanggap siya sa kanyang tindahan. Nagtataka siya kung nakikitungo siya sa gunting na ginagamit para sa pag-aani ng mga materyales. Ipinahayag ni Rebel na hindi niya ginagawa, ngunit sabik siyang tulungan siya dahil kinikilala niya siya bilang ang infamous na nagtitipon na pinag-uusapan ng lungsod. Ipinaalam niya sa kanya na ang kanyang boss, si Brutus, ay isang bihasang panday na maaaring gumawa ng anumang hiling ng kliyente basta't makuha nila ang materyal na kailangan para dito. Hiniling sa kanya ni Takero na akayin siya doon. Pumayag siya. Dumaan sila sa ilang panday na nagtatrabaho sa forge. Huminto si Takero upang humanga sa kanilang craft dahil mukhang kaakit-akit ito. Ibinunyag ni Rivali na nabighani din siya sa craft ng panday at umaasa siyang matututo siya ng sapat mula kay Grudas para makagawa siya ng isang espada na sapat na mabigat para magamit ng isang bayani. Nagpatuloy sila sa opisina ni Grudas. Kumatok si Rebel sa pinto bago sila pumasok. Hindi natuwa si Grudas na may kasama siyang estranghero. Ngunit ipinaliwanag niya na si Takero ang tagatipon ng materyal na pinag-uusapan ng lahat. Nakilala agad siya ni Grudas. Iminumungkahi ni Rebel na maaari nilang gamitin si Takero bilang isang pawn, upang makuha ang Ildra ore na kailangan nila para gawin ang espada para sa isang kompetisyong kanilang sasalihan. Tinanggihan ni Grudas ang kanyang mungkahi, dahil siya ay positibong walang mangangalap na sapat na matapang na subukang tuklasin ang isang lugar na kasing delikado ng Ryuhai Mine. Iginiit ni Rebel na kailangan nilang tanungin si Takero dahil maaaring tanggapin niya talaga ang paghahanap. Inutusan siya ni Grudas na tumahimik at itigil ang pakikipag-usap sa kanya. Ngunit tumangging umatras si Rebel. Nabigo si Takero sa pagkahilig ni Grudas na sumuko ng napakadali,
kaya't iniisip niya kung paano siya nagkaroon ng reputasyon bilang isang kahanga-hangang panday. Binalaan ni Rebel si Grudas na hindi siya maaaring patuloy na gumawa ng mga espada na may mababang kalidad na mga materyales. Pinagalitan niya ito dahil sa pag-aalinlangan sa kanyang craftsmanship. Ipinaliwanag niya na siya ay tutol sa ideya ng paggalugad sa Ruhai Mine, dahil may mga bagay na mas nakakatakot kaysa sa mga halimaw na nagmumulto sa lugar. Inihayag niya na may mga alingaw-ngaw ng mga nakikitang demonyo sa paligid ng lokasyon. Inamin ni Rebel na narinig niya ang mga alingaw-ngaw at alam niyang ito ang dahilan kung bakit mas kaunti ang mga minero na bumibisita sa Ryuhai. Nagtataka si Grudas kung sinabi niya kay Takero ang tungkol doon. Inamin niya na hindi niya ginawa. Itinuro ni Grudas na hindi siya magiging angkop na maging isang panday kung sabik siyang isuko ang buhay ng isang tao para sa kapakanan ng trabaho. Iginiit niyang hindi niya papayagan si Takero na pumunta sa quest dahil ayaw niyang mapunta sa kanilang mga kamay ang pagkamatay ng isang bata at naghahangad na adventurer. Sa wakas ay nakita ni Rebel ang dahilan at nagpa siya na ihinto ang misyon. Ngunit pinutol ni Takero, nagmungkahi siya ng deal kay Grudas. Hiniling niya sa kanya na gumawa ng isang pares ng eksklusibong gunting para sa kanya kung maglalakbay siya sa Ryuhai Mine at makuha ang Ivory Ore na kailangan niya. Labis na nagulat si Grudas sa kanyang desisyon na iniisip niya kung nakikinig ba siya sa lahat ng kanilang sinasabi. Casual na inilabas ni Takero ang isang monster drop mula sa kanyang item box at ipinakita ang mga monsters na natalo niya sa nakaraan. Agad na kinilala ni Grudas ang crab bilang ang napakalaking banta na pinaglabanan ng mga adventurer ng B-rank sa loob ng maraming taon. Nag-aalok si Takero na tulungan sila sa kanilang mga problema, ngayong alam na nila ang kanyang mga kakayahan. Sumakay siya sa isang coach kinabukasan at nagtungo sa Vezrao, kung saan matatagpuan ang Ryuhai. Ibinaba siya ng driver ng coach sa isang ranzo na nakikitungo sa mga kabayo. Iniisip niya kung makakabili ba siya ng kabayo para mapadali ang paglalakbay. Itinuro siya ni B sa direksyon ng isang pagtatalo. Nakilala niya agad ang isa sa mga boses na sangkot sa away. Naglalakad siya upang makita ang duwende na nakikipagtalo sa ranzer. Nagtalo siya na humingi siya ng isang purong puting kabayo na maaaring lumipad, ngunit binigyan siya ng rancher ng isang mahusay na puting uwak sa halip. Ipinaliwanag ng rancher na ang uwak at ang agila sa kanyang rancho ay inuri bilang mga kabayo dahil sila ay nasa isang horse dealing ranch. Napagtanto ng duwende ang kanyang pagkakamali sa hindi pagiging mastiyak. Humihingi siya ng paumanhin sa naging sanhi ng eksena. Naiintindihan ng rancher na ito ay isang hindi pagkakaunawaan, kaya hindi niya ito pinaniniwalaan laban sa kanya. Iminumungkahi ng rancher na makakahanap ang duwende ng puting kabayo sa Vezrao dahil iyon ang kanilang natural na tirahan. Narinig ni Takero ang mungkahi ng rancher at napagtanto niyang pupunta sila sa parehong lokasyon. Nagpasya siyang galugarin ang kagubatan at kumuha ng mga supply bago sila magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Pumasok siya sa kagubatan at natuklasan na ito ay isang kanlungan ng mga pambihirang halaman at prutas. Nagsisimula siyang mag-ani ng ilan nang makarinig siya ng nakakatakot na dagandong na nagmumula sa malapit na lugar. Sinundan niya ang tunog at nakita niya ang duwende na nakadapa sa isang puno tulad ng ginawa niya noong unang beses niya itong nakilala. Humingi siya ng tubig tulad ng dati, at kusang loob na iniabot ni Takero sa kanya ang kanyang bote ng tubig. Lumunok siya ng tubig at tumayo para pasalamatan si Takero sa muling pagligtas sa kanyang buhay. Ngunit napakabaho niya kaya inactivate ni Takero ang kanyang malinis na spell ng reflexively. Matapos mawala ang epekto ng spell, nagtataka ang duwende kung ano ang ginawa nito sa kanya. Ipinaliwanag ni Takero na hindi niya gustong masira ang imaheng mayroon siya ng mga duwende, kaya binigyan niya siya ng libreng paliguan. Ang duwende sa wakas ay may pagpapahalaga sa sarili upang ipakilala ang kanyang sarili bilang Brawlite. Nagpakilala rin si Takero sa kanya at may utang na loob ito sa kanya. Hinihimok siya ni Takero na huwag mag-alala tungkol dito dahil nagsasagawa lang siya ng ilang community service. Nagsimula siyang maglakad palayo, ngunit pinigilan siya ni Brawlite at iginiit na kailangan niyang bayaran ang kanyang utang dahil iyon ang tradisyon ng Elven. Tumanggi si Takero dahil hindi niya ito ginawa ng may anumang inaasahan. Pinutol siya ni Brawlite at hiniling na tulungan siya sa kanyang gawain. Malugod na tinatanggap ni B ang ideya, kaya nagpasya si Takero na tanggapin ang kahilingan ni Brawlite hanggang sa makarating sila sa susunod na bayan. Ipinagpatuloy niya ang pangangalap ng mga materyales sa kagubatan at tinulungan siya ni Brawlite. Sa ibang bahagi ng kagubatan, bigla siyang tumakbo palapit sa kanya dahil nakakita siya ng isang bihirang bagay. Binigyan niya si Takero ng Hammer Anteater Feces,
ngunit itinuro ni Takero na isa lamang itong walang kwentang bato. Bumalik siya sa paggalugad at nakahanap ng isa pang material na iniharap niya kay Takero, dahil sigurado siyang ito ay isang mataas na antas ng material, ngunit itinuro ni Takero na ito ay karaniwang faiz. Nakahanap siya ng isang kabute at iniharap ito kay Takero, ngunit ipinahayag niya na ang kabute ay walang silbi sa kanya dahil ito ay lason. Napagtanto ni Takero na maaaring mas walang halaga si Brawlite kaysa sa kabute dahil hindi niya masabi ang mga bihirang material bukod sa mga walang silbi. Nang maglaon sa araw na iyon, iminumungkahi ni Brawlite na gumawa ng apoy gamit ang ilang kahoy na panggatong, ngunit inihayag ni Takero na hindi nila kailangan ng panggatong dahil mayroon silang isang kristal na maaaring makabuo ng apoy. Ipinaliwanag ni Brawlite ang kahalagahan ng pag-iiwan ng siga dahil ipinapakita nito sa iba na ang lugar ay ligtas na magtayo ng kampo. Naiintindihan na ngayon ni Takero ang kahalagahan, kaya sumang-ayon siya sa ideya. Pumunta si Brawlite sa kagubatan upang kumuha ng panggatong at bumalik pagkalipas ng ilang minuto na may dalang isang log. Itinuro ni Takero na hindi nila sinusubukang gumawa ng balsa, ngunit pinatahimik siya ni Brawlite dahil alam niya ang kanyang ginagawa. Inihagis niya ang troso sa hangin at inilabas ang kanyang kambal na punyal. Siya ay tumalon pagkatapos ng log at hiniwa ito sa mga piraso, at ang mga piraso ay ganap na inayos ang kanilang mga sarili sa harap ni Takero. Buong pagmamalaking inihandog ni Brawlite kay Takero ang kahoy na panggatong at nagsimula siyang unti-unting umibig sa kanya. Kaya't iniisip niya kung lahat ng duwende ay katulad niya. Tinasa niya ang kanyang mga punyal at natuklasan na ang mga ito ay isang rank weapons. Laking gulat ni Takero dahil hindi pa siya nakakita ng rank weapons. Ginagamit niya ang kahoy na panggatong para gumawa ng sopas at binibigyan niya ng mga bahagi sina Brawlite at B. Nag-enjoy sila sa pagkain kaya natapos nila ito at agad na humiling ng pangalawa. Sinubukan ni Brawlite na makipag-usap kay Takero, ngunit punong-puno ang kanyang bibig na hindi niya marinig ang anumang sinasabi nito, kaya inutusan niya itong lunukin ang kanyang pagkain bago magsalita. Nilunok ni Brawlite ang kanyang pagkain at tinanong si Takero kung bakit siya papunta sa Vazraw. Ipinaliwanag niya na siya ay nasa isang pakikipagsapalaran upang tipunin ang Ildraor sa Ryuhai Mine. Nagtataka siya kung bakit siya patungo sa Vazraw, at ipinaliwanag ni Brawlite na naghahanap siya ng puting banal na kabayo dahil naghahanap ang kanyang kapatid na si Lutakera. Napansin ni Takero ang kalungkutan sa kanyang boses at nagtataka kung ano ito, ngunit mabilis niyang binago ang paksa. Itinuro niya na tumaas na naman ang utang niya sa kanya dahil pinakain lang siya nito. Iminumungkahi ni Takero na kumuha siya ng bodyguard para makapagtrabaho siya para mabayaran ang kanyang mga utang. Hinihiling din niya sa kanya na ituro sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman, tulad ng katotohanan tungkol sa siga na sinabi niya sa kanya kanina. Malugod na tinanggap ni Brawlite ang alok ni Takero dahil sa tingin niya ay nakatadhana silang magsama. Agad siyang nakatulog maya-maya at sinamahan si B na humilik ng malakas. Nagalit si Takero sa malalakas na hilik nila dahil hindi siya makatulog. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay kinabukasan at nakarating sa tulay upang tumawid sa Vazraw. Naglakad sila papunta sa lungsod at nagpasya si Takero na kumuha muna ng pagkain dahil nagugutom siya. Pumasok sila sa isang restaurant at ang may-ari ay nag-aalok sa kanila ng mga serving ng Dwarf Country Special. Kumakagat si Takero sa pagkain at inamin na masarap ito. Inihayag ni Brawlite na ang pagkain ay tumutugma sa kwentong narinig niya mula sa isa sa kanyang mga kaibigan. Ipinapalagay ni Takero na isa pang duwende ang pinag-uusapan niya, ngunit nilinaw niya na ang kaibigang sinasabi niya ay isang butiki. Itinuro ni Takero na mayroon din siyang kaibigan na isang butiki. Ipinaliwanag ni Brawlite na natanggap ng kanyang kaibigan ang titulong Holy Dragon Knight mula sa Storfus Empire, na naging dahilan kung bakit siya tinawag na Dragon King of Honor. Itinuro niya na may posibilidad na natisod siya sa kanyang kaibigan dahil ipinaalam nito sa kanya na bibisita siya sa Belkheim. Biglang nagsalita si Clay mula sa likod ni Takero at itinuro kung gaano nagkataon na maging magkaibigan din ang dalawa niyang kaibigan mula sa iba't ibang bansa. Bigla siyang lumingon kay Takero at pinagalitan siya sa pag-alis sa Belkheim nang hindi nagpapaalam sa kanya. Ipinaliwanag ni Takero na inaasahan niyang marinig ito ni Clay dahil ipinaalam niya sa guild na siya ay pupunta sa isang maikling biyahe. Binalaan ni Clay si Takero na ihinto ang pagbibigay ng mga malabong paglalarawan sa kanyang mga kahilingan. Nagtataka siya kung saan patungo si Takero, at ipinaliwanag ni Takero na papunta siya sa Ryuhai Mine para kunin ang Ildraors. Ipinaalala ni Clay sa kanya na ang kahilingan ay mas mataas sa kanyang ranggo,
ngunit itinuro ni Takero na hindi niya ito maaaring balewalain dahil ang mga taong humiling para dito ay mukhang may problema, kaya hindi niya sila maaaring balewalain. Kinikilala ni Clay na ang deal ay maaaring maging kapaki-pakinabang kung siya ay mababayaran ng sapat para dito. Kung hindi, ito ay magiging isang masamang pakikitungo. Tiniyak ni Takero kay Clay na nababayaran siya ng maayos dahil pumayag si Gruthus na gawan siya ng pinakamahusay na gunting bilang kabayaran. Itinuturo din ni Takero na maaari rin siyang purihin ni Gruthus ng isang madaling gamitin na kaldero o isang kawali para sa mga pinagulong itlog, dahil siya ay isang kahangahangang panday. Napagtanto ni Clay na si Takero ay isang nawawalang dahilan. Hindi niya alam kung mabait ba siya o talagang tanga. Itinuro ni Takero na ang isang pares ng gunting ay mas mahalaga sa isang nagtitipon kaysa sa isang espada. Inanunsyo niya na kailangan nilang umalis sa lalong madaling panahon, ngunit hindi pa handang umalis si Brolite dahil hindi pa siya nag-order ng dessert. Biglang idineklara ni Clay na sasamahan niya si Takero at gagamitin ang pagkakataong iyon para maayos ang kanyang sibat. Sa bus raw, sabik si Brolite na sumali si Clay sa kanilang partido bilang bodyguard ni Takero. Hindi maintindihan ni Clay ang kanyang pinag-uusapan, kaya ipinaliwanag niya na sinasamahan niya si Takero sa Vazraw bilang bodyguard nito, upang protektahan siya mula sa mga halimaw. Naintriga si Clay sa ideya, kaya pumayag siyang maging bodyguard din ni Takero. Nagkakaroon ng internal crisis si Takero tungkol sa kanyang desisyon. Kinikilala niya na si Clay ay isang kakilakilabot na mandirigma, ngunit may isang bagay na nararamdaman na mali tungkol sa unyon sa pagitan nila ni Brolite. Dumating sila sa pasukan ng bayan, ngunit nakakita sila ng mahabang pila ng mga manlalakbay na naghihintay sa tarangkahan, kaya sumama sila sa pila. Nagrereklamo si Brolite dahil napakahaba ng pila, ngunit lumapit si Clay para kausapin ang isa sa mga guard at tinawag sila. Binuksan ng gwardya ang isang pinto sa gilid at pinapasok sila, ngunit hindi maganda ang pakiramdam ni Takero tungkol sa pagkakaroon ng espesyal na pagtrato. Ipinaliwanag ni Clay na hindi niya sinusubukang pumatol, ngunit iginiit ng kanyang matandang kaibigan na bigyan sila ng mabilis na pagpasok sa bayan. Dinala sila ng dwarf sa bayan habang ipinapaliwanag niya na nagsimula ang bayan bilang isang post office na itinayo sa isang butas na ginawa ng isang minahan ng bakal. Hindi makapaniwala si Takero na may napakalaking lungsod sa ilalim ng lupa. Ipinaalam ng dwarf kay Clay na gusto ng Dwarf King ng madla kasama niya. Nagtataka si Takero kung bakit hinihiling ng hari mismo na makipagkita kay Clay, at iniisip niya kung magkaibigan sila. Inamin ni Clay na kaibigan niya ang Dwarf King, ngunit itinuro na ito ay isang relasyon na pinilit ng mga pangyayari sa kanya. Tinatawag siya ng gwardya dahil sa pagiging mapagpakumbaba. Inihayag niya na siya ang bayani na nagligtas sa kanilang bansa mula kay Zengum, ang Thunder King. Iginiit ni Clay na ang kwento ay hindi ganap na tumpak dahil noon, kahit na ang mga dwarf ay maaaring gumawa ng mga armas, hindi sila magaling sa paggamit nito. Napilitan silang magbigay-pugay sa dragon dahil sa malaking kahinaan na ito. Gayunpaman, nang makita siya ng dragon habang siya ay dumadaan, siya ay nagkataon na lumipad sa kalangitan, at hindi na bumalik. Dinala sila ng bantay sa lungsod at itinuro ang isang estatwa na kanilang itinayo bilang karangalan ni Clay upang ipagdiwang ang kanilang paglaya. Tinakpan ni Clay ang kanyang mga mata sa kahihiyan, ngunit inaliw siya ni Takero dahil tiyak siyang hindi makikilala ng mga tao ang estatwa na ginawa sa kanyang karangalan dahil hindi ito katulad sa kanya. Itinuturo ni Clay na matapang na nakasulat ang kanyang pangalan sa nameplate ng rebulto, kaya tiyak na ikokonekta ng mga tao ang mga tuldok at malalaman na siya iyon. Pumunta sila sa kastilyo, at tinanggap ng hari si Clay. Pinagalitan ni Clay ang hari dahil sa pagtatayo ng isang rebulto sa kanyang pangalan, ngunit hindi maintindihan ng hari kung bakit siya nabalisa dahil ang estatwa ay mukhang cool. Pinutol ni Takero ang kanilang mapagkaibigang pag-aaway at nagbigay ng formal na pagpapakilala sa kanyang sarili, ngunit tinalikuran ni Haring Zoro ang kanyang formalidad dahil hindi niya ito nagustuhan kailanman. Pinahihintulutan niya siyang sabihin kung ano ang gusto niya, at ipinakita niya ang kanyang liham ng pagpapakilala mula kay Gruthus na humihingi ng pagpasok sa Ryuhei Mine. Kinikilala ni Haring Zoro na kilala niya si Gruthus, ngunit binalaan si Takero na mag-ingat dahil ang Ryuhei Mine ay naging lungga ng mga demonyo pagkatapos ng lindol ilang buwan na ang nakakaraan. Itinuro ni Takero na alam na niya ito. Tiniyak ni Clay sa hari na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan ni Takero, dahil sa tulong ni Brolite, paprotektahan niya ito mula sa panganib. Pumayag si Haring Zoro sa kanilang kahilingan at inutusan silang alisan ng takip ang katotohanan sa likod ng lindol na yumanig sa minahan. Agad na sumang-ayon si Clay sa kahilingan ni Haring Zoro,
ngunit tumuto si Takero dahil dumating lamang siya upang tipunin ang Eldraors tulad ng hinihiling sa kanya. Hindi siya pinapansin ni Clay, kaya wala siyang choice kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. Ang receptionist ng guild ng lungsod na nagngangalang Zanbo ay humantong sa kanila sa minahan at ibinunyag na siya ang gaganap bilang kanilang gabay sa mga lagusan. Binuksan niya ang gate, at nagcast ng light orb si Takero dahil itim ito. Inilabas niya ang sketch ni Zanbo ng mga lagusan ng mga minahan at gumamit ng mahika para i-commit ito sa memorya para hindi siya mawala. Sinimulan niya ang pag-scan sa mga dingding ng mga lagusan para sa mga Eldraori, ngunit natagpuan lamang niya ang mga ori na may mababang halaga sa merkado na nakakalat sa paligid ng minahan. Hiniling niya kay Zanbo na akayin sila papasok sa lagusan, ngunit biglang naramdaman ni B na may papalapit sa kanila mula sa kadiliman. Iniskan ni Takero ang lugar at nakita ang dalawang halimaw. Ang mga halimaw ay lumabas mula sa kadiliman, at ibinaba ni Clay ang isa habang si Takero ay nakikitungo sa isa pa. Inalalayan siya ni Brolight, at pinutol nila ang mga halimaw. Sila ay nagpatuloy pa sa minahan, at si Takero ay nagsimulang makaramdam ng Eldraor sa maraming lugar habang ang mana ay nagiging mas siksik. Siya ay huminto sa isang pader at ipinaalam sa kanya ni Zanbo na ito ay isang dead end. Ngunit naramdaman ni Takero ang Eldraor sa likod ng dingding. Inutusan niya silang tumalikod, at sinira niya ang pader upang ipakita ang mga Eldrite na ugat. Ipinaliwanag ni Zanbo na ang Eldrite veins ay mataas ang kalidad na Eldrite ores. Biglang nataranta si B at itinuro na may paparating na halimaw. Ang tunog ng mabibigat na yabag ay lumabas mula sa kadiliman, at inutusan ni Takero sina Clay at Brolight na iwanan ang halimaw sa kanya. Pinayuhan siya ni Clay na pag-isipang muli ang kanyang desisyon dahil hindi niya dapat labanan ang isang kaaway ng mag-isa. Gayunpaman, si Takero ay sabik na patayin ang halimaw dahil naghihintay siya ng isang masarap na pagkakataon tulad nito. Ang halimaw ay lumalakad sa liwanag, at ito ay lumabas na isang demonyong alimango. Nakaharap ang grupo ni Takero sa isang malaking halimaw na alimango. Mukhang excited sina Takero at B, habang nakatulala sina Clayton at Brolight. Tila tinitingnan ni Takero ang halimaw bilang isang pagkain sa halip na isang banta, na nakakainis kay Clayton. Habang binabalaan siya ni Brolight na manatiling alerto, biglang umatake ang alimango gamit ang pincer nito, na napilitang tumalon pabalik si Takero. Kinilala ito ni Clayton bilang isang Trango Crab, isang ranggo na halimaw na nangangailangan ng pagtutulungan ng magkakasama upang talunin. Ngunit iginiit ni Takero na hawakan ito mismo, na tinatawag itong perpektong pangunahing kurso. Sinabihan niya si B na suportahan siya nang hindi gumagamit ng apoy o kidlat. Isinaaktibo ni Takero ang kanyang mga spells, pinatigas ang kanyang mga braso at binti, pagkatapos ay sinisingil ang alimango. Gumagamit si B ng soundwave para pahinain ang halimaw, na nagbibigay kay Takero ng pagbubukas upang hampasin ang ulo nito gamit ang kanyang tungkod. Gayunpaman, ang shell ng alimango ay mas matigas kaysa sa inaasahan, at si Takero ay napatumba ng pincer nito. Mabilis siyang umiwas sa panibagong pag-atake habang nahuhuli ni B ang mga sipit ng alimango gamit ang salamangka ng yelo. Pagkatapos ay gumamit si Takero ng scan spell upang mahanap ang mga mahihinang punto nito at ipatawag ang pagbabarena ng mga karayom ng yelo, tinutusok ang alimango at ganap itong pinalamig. Ang halimaw ay naging isang ice sculpture, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ng labanan, pinagalitan ni Clayton sina Takero at B dahil nag-iisang lumaban. Inamin ni Takero na nadala siya at ipinaliwanag na ang paggamit ng maruruming sandata ay maaaring sumira sa mga nakakain na bahagi ng alimango. Ipinaalala sa kanya ni Clayton na kahit na sa kanyang makapangyarihang salamangka, dapat siyang magtiwala sa kanyang mga kaalyado at lumaban bilang isang koponan. Si Takero at B ay time na humingi ng tawad. Nang maglaon, ang grupo ay nagtitipon ng isang malaking paghakot ng mineral. Nararamdaman ni Takero ang malakas na enerhiya sa mas malalim na ilalim ng lupa at naniniwalang mas maraming mahahalagang mineral ang nasa unahan. Naging emosyonal ang dwarf na minero, pinasalamatan si Takero sa pagtalo sa halimaw at pagtuklas ng mga deposito, pati na rin sa pagluha. Habang pabalik sila, nagmuni-muni si Takero sa mga kamakailang kaganapan. Iniisip niya ang tungkol sa mga lindol, mga pagbaluktot ng lupain, at mga halimaw na nagising ng mahiwagang enerhiya. Nagsimula siyang maghinala na ang pagdalisay sa magic essence ni Voldios ay nagdulot ng mas malaking epekto kaysa sa napagtanto niya. Inaalala ang mga salita ng misteryosong nilalang na ang isang patak ay maaaring magbago ng mundo, naramdaman ni Takero na ang kanyang mga aksyon ay maaaring unti-unting humuhubog sa mundo.
Umaasa siyang magiging positibo ang mga pagbabagong hatid niya para sa lahat ng makikilala niya. Iniulat ni Takero sa Dwarf King na kompleto na ang investigasyon sa mineshaft at naalis na ang pinakamalaking banta, na tinitiyak na makakapagpapahinga siya. Humingi ng kumpirmasyon ang hari kay Zanbo, at pinatunayan ni Zanbo na siya mismo ang nakasaksi ng lahat. Nang humiling ang hari na makita ang nakakatakot na halimaw, inihayag ito ni Takero mula sa kanyang kahon ng item. Nanginginig ang buong palasyo habang lumilitaw ang ice-sealed Drango Crab, ang napakaraming presensya nito ay nakakabighani sa lahat. Ang hari ay humanga at pinuri ang nagawa ni Takero, na idineklara itong isang karapat-dapat na gawa na karapat-dapat sa gantimpala. Ngunit nang tanungin ni Takero kung maaari niyang panatilihin ang alimango bilang kanyang premyo, ang hari ay naiwang tulala. Nang maglaon, nagkomento si Brolight sa kanilang reward, 3 milyong Ray VSN bawat isa, na itinuturing niyang malaking halaga. Gayunpaman, tila mas nasasabik sina Takero at B sa mga pagkain na maaari nilang gawin mula sa crab monster. Nang tanungin ni Clayton kung ano ang nasa isip ni Takero, binanggit ni Takero na ang matigas na shell ng alimango ay maaaring magsilbing perpektong material para sa paggawa ng gunting sa pag-aani. Kinabukasan, namangha si Brolight sa isang may pakpak na puting kabayo, isang Pegasus. Ipinaliwanag ni Zanbo na ito ay isang gantimpala na inihanda ng hari. Minahal agad ni Brolight ang nilalang, habang ibinalik din ni Zanbo ang inayos na sibat ni Clayton, na sinuri niya ng may kasiyahan bago umalis. Ipinaliwanag ni Brolight na dapat siyang umuwi dahil ang Pegasus ay para sa kanyang kapatid. Inamin niya na may utang siya kay Takero na hindi na niya mababayaran. Ngunit sinabi sa kanya ni Takero na huwag mag-alala, dahil nakakuha na siya ng alimango mula sa deal, ibig sabihin ay pantay sila. Pagdating ng kanilang karwahe, nagpaalam sila. Lumipad si Brolight sa Pegasus, pabirong sumisigaw para linisin ni Takero ang kanyang leeg at hintayin siya. Iniisip ni Takero na parang isang bagay na sasabihin ng isang kaaway, hindi isang kaibigan. Si Takero at Clayton ay bumalik sa Adventurers Guild, kung saan sila binati ni Ariana. Nagulat siya nang makita silang magkasama at nagtanong kung bumubuo sila ng isang koponan. Bago makasagot si Takero, sinabi ni Clayton na ito ay pansamantala ngunit hindi tiyak. Tuwang-tuwa, nagmamadaling umalis si Ariana para sabihin kay Wade. Pagkatapos ay sinabi ni Clayton kay Takero na dahil siya ay isang drifter na walang tiyak na destinasyon, ang paglalakbay ng magkasama ay may katuturan. Inamin niya na si Takero ay hindi katulad ng mga ordinaryong tao at dapat may mag-ingat sa kanyang mga kakaibang gawi. Napansin ni Takero na medyo nakakainsulto ang komento. Ngunit sa palagay niya ay maaaring hindi masyadong masama ang paglalakbay kasama si Clayton. Sa kalaunan ay sumang-ayon sila sa isang pangalan ng koponan, ang Asher Black Brigade. Nang maglaon, bumisita si Takero sa isang weaponsmith upang suriin ang mineral na dinala niya pabalik. Ang mga smith ay nananatiling tahimik habang sinusuri nila ito, na nagudyok kay Takero na magkomento na ang mataas na kadalisayan na Ildrite ay tila perpekto para sa paggawa ng isang espada. Pagkatapos ay nagtataka siya ng malakas kung ang sobrang kadalisayan nito ay maaaring maging mas mahirap na magtrabaho. Ang mga panday ng armas ay naging emosyonal at tuwang-tuwa pagkatapos suriin ang mineral. Pinupuri nila ang ningning at densidad nito na tinatawag itong perpekto. Ang kanilang Panginoon, isang matandang duwende na 120 taong gulang, ay umamin na hindi pa siya nakakita ng napakaraming Ildrite na nagtitipon sa isang lugar. Inaasahan ni Takero na ang mineral ay mataas ang kalidad, ngunit hindi niya inakala na magiging ganito sila. Sinasalamin niya na kahit na may label na perpekto ang isang stan, ang tunay na halaga ay nakasalalay sa pagtugon sa mga inaasahan ng kliyente sa halip na halaga sa merkado. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na pagmamalaki sa pagiging isang tagatipon. Ang isa sa mga apprentice ay nagsabi na walang paraan na mababayaran nila si Takero ng sapat para sa halagang ito ng Oregon. Ipinaalala ni Takero sa kanila na ang gusto lang niya ay isang custom na pares ng gunting na ginawa para lang sa kanya, at maaari nilang ayusin ang iba sa ibang pagkakataon. Sa ngayon, hinihiling niya sa kanila na gamitin ang Ildrite para makagawa ng isang espada na sapat upang manalo sa unang pwesto sa paparating na showcase. Nangako ang Smith na matugunan ang kanyang mga inaasahan. Makalipas ang kalahating buwan, nasiyahan si Takero sa isang tahimik na inumin, nakakaramdam ng pambihirang sandali ng kapayapaan nang nagpakita si Wade, na sinasabing hinahanap niya siya kung saan-saan. Ibinigay ni Wade sa kanya ang isang selyadong sulat na nagpapaliwanag na ito ay isang tawag mula sa isang mahalagang tao. Napansin ni Clayton ang wax seal at kinilala ito bilang crest ng House Lusleva.
Nagtataka si Takero kung ito ay mula sa Panginoon ng Belkheim, ngunit nilinaw ni Wade na ito ay mula kay Lord Belmanent Lucelevar, ang pinuno ng teritoryo na kinabibilangan ng Belkheim. Agad na nakaramdam ng gulo si Takero at nagbiro na nararamdaman niya ang pananakit ng tiyan, ngunit tiniyak ni Wade sa kanya na si Lord Belmanent ay isang patas at kagalang-galang na noble. Binasa ni Takero ang liham at napansin niyang binanggit ang pangalan ni Clayton kasama ng kanyang pangalan. Ipinaliwanag ni Wade na ang salita ay nakarating sa Panginoon tungkol sa kanilang bagong nabuong koponan, kaya ang tawag ay umaabot sa buong brigada. Nag-aalala si Takero na baka gusto ng Panginoon na kunin si B, ngunit tiniyak sa kanya ni Wade na walang pagnanais o autoridad ang Panginoon na gawin iyon. Mahigpit na idinagdag ni Clayton na kung sino man ang sumubok na agawin si B, aalis siya sa Belkheim kasama niya. Pinagaan ni Takero ang mod, na nagmumungkahi na maaari silang palaging magtungo sa baybayin pagkatapos para sa ilang sariwang sashimi. Ang marangal na karwahe ay naglalakbay sa mga lansangan, na nakakakuha ng atensyon ng lahat. Sa loob, nakaupo si Clayton kasama si Takero, na pinapansin kung gaano sila nakakakuha ng atensyon. Ipinaliwanag ni Clayton na ang mapatawag sa manor ng isang maharlika ay pangarap ng isang adventurer, dahil ang suporta ng isang Panginoon ay maaaring magbago ng lahat, na nagbibigay ng kredibilidad at pagkilala, kahit na sa mga magaspang na adventurer. Pagdating nila sa Noble District, sina Takero at B ay nabighani sa kadakilaan ng kastilyo. Magiliw silang binati ng mayordomo ng sambahayan na si Raymond at nag-alok na gabayan sila sa loob. Habang papasok sila, isang hilera ng mga kasambahay ang yumuko sa perpektong pagkakasabay, na nakakagulat kay Takero sa kanilang katumpakan. Biglang, isang batang maharlikang babae ang sumugod, na nagpahayag na si B ay pag-aari niya at hiniling na ibigay siya ni Takero. Tumanggi si Takero, ngunit iginiit ng batang babae na ang mga dragon ay mga marangal na nilalang at isang tao lamang sa kanyang katayuan ang nararapat na magkaroon ng isa. Nagtataka, tahimik na gumamit si Takero ng pag-scan sa kanya at nalaman na siya ay Tiaris Luslevek, isang 14 na taong gulang at ang tanging anak na babae ni Count Belmone Luslevek. Siya ay nag-aaral sa isang royal boarding school, ngunit kasalukuyang nasa bahay sa bakasyon. Nagtataka si Takero kung paano haharapin ang gayong hindi makatwirang bata. Bahagyang lumuhad sa kanyang antas, tinanong niya kung bakit siya naniniwala na siya ay may karapatan na maging. Kumpiyansa na sinagot ni Tiaris na sinabi ni Bernard sa kanya ang tungkol sa isang adventurer na nag-iingat ng dragon, kaya natural niyang naisip na dapat ay pag-aari niya ito. Inulit din niya ang payo ni Bernard na kapag nakikitungo sa mga magaspang, ignorante na mga adventurer, dapat kumilos ng may katatagan at dignidad upang sila ay sumunod. Mabilis na napagtanto ni Takero na si Bernard ang naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan, kahit na wala siyang ideya kung sino iyon. Gayunpaman, malumanay niyang ipinaliwanag kay Tiaras na hindi maaaring ibigay si B kahit kanino, dahil ang maliit na dragon ay bahagi ng kanyang pamilya. Masayang kumaway si B kay Tiaras, at nagulat ang dalaga nang malaman niyang naiintindihan ni B ang pananalita ng tao at tumugon sa boses nito. Nang makita niya ito, nakonsensya siya sa pananalita niya kanina. Nang hindi iniisip ang malalim na samahan sa pagitan nila. Ibinaba niya ang kanyang ulo at humingi ng paumanhin, habang si B ay lumilipad patungo sa kanya na may mainit na ngiti, na malinaw na nagpapakita ng pagpapatawad. Habang pinagmamasdan ni Takero ang eksena, sinimulan niyang maunawaan na ang pagnanais ni Tiaras na magkaroon ng dragon ay hindi hinihimok ng pagkamakasarili o kawalang kabuluhan, ngunit sa pamamagitan ng isang bagay na mas taos-puso. Ipinaliwanag niya na gusto niyang ipakita ito sa kanyang ina dahil mahalaga ito sa kanya. Bago pa makapagsalita si Takero, pumasok si Lord Belmanen sa bulwagan. Pansamantalang natigilan si Takero, napagtanto na ang Panginoon ng Lucelvac ay mas bata at mas gwapo kaysa sa kanyang inaasahan. Nagbabago ang kapaligiran habang ginagawa ang mga pagpapakilala, at mabilis na inayos ni Takero ang kanyang sarili upang ipakita ang paggalang. Nang maglaon, sa isang mas tahimik na setting, humingi ng paumanhin si Lord Belmanent para sa naunang kabastusan ng kanyang anak. Tiniyak sa kanya ni Takero na hindi na kailangang mag-alala, at nagtanong kung bakit sila ipinatawag. Ipinaliwanag ng Panginoon na inimbitahan niya pareho sina Takero at Clayton dahil sa kanyang asawa, si Maletiria. Si Clayton ay elaborates, na nagsasabi kay Takero na si Lady Maletiria ay nakaratay sa halos kalahating taon. Sa panahong iyon, narinig ng Panginoon ang mga alingaw ng isang mahinang nangungupahan sa distrito ng Bospo na mahimalang nakabawi, salamat sa interbensyon ni Takero.
Desperado at nauubusan ng mga pagpipilian, nakiusap si Lord Belmonte kay Takero na gamitin ang kanyang kapangyarihan para tulungan ang kanyang asawa na makabawi. Nag-iisip ng malalim si Takero. Naalala niya na ang kanyang magic ay sapat na makapangyarihan upang matrigger ang ebolusyon ni Clayton, at nag-aalala siya tungkol sa panganib na mawala ng kontrol o makagambala sa maselang balanse ng buhay at mana sa loob ng ibang tao. Pagkatapos ay isiniwalat ni Lord Belmonte na gusto ni Tears ng Dragon para sa kanyang ina dahil malapit na siyang bumalik sa kanyang boarding school sa Royal Capital. Inaasahan niya na kung ang isang kaibig-ibig na nilalang na tulad ni B ay nanatili sa tabi ng kanyang ina, ito ay maaaring umaliw sa kanya o bigyan siya ng lakas upang kumapit ng kaunti pa. Ang mga salita ay nagpapagalaw sa lahat ng tao sa silid. Naging emosyonal si Clayton, nagkomento sa kabaitan ni Tears bilang isang anak habang nakatingin kay Takero na may luhang mga mata, malinaw na sinusubukang sisihin siya sa pagsang-ayon. Maging si B ay nagsimulang umiyak, nalulula sa kwento. Si Takero, gayunpaman, ay nananatiling balisa. Ang pagpapagaling sa isang marangal na babae ay nagdadala ng napakalaking panganib, at ang isang pagkakamali ay maaaring mapunta sa kanya sa malubhang problema. Matapos ang mahabang katahimikan, sa wakas ay humiling siya ng pahintulot na makita ng personal si Lady Maliteria. Agad na lumiwanag ang ekspresyon ni Lord Belmonte, tuwang-tuwa na pumayag si Takero na tumulong. Kapag pumasok sila sa silid, ang hangin ay mamasa-masa at mabigat. Ang mga kortina ay iginuhit, at ang silid ay tila hindi tinatablan ng sariwang hangin sa loob ng maraming araw. Napansin ni Takero kung gaano maputla at mahina ang hitsura ni Lady Maliteria habang hindi gumagalaw sa kama. Iminungkahi niya na pasayahin nila ng kaunti ang silid, ngunit ipinaliwanag ni Lord Belmonte na ang katawan ng kanyang asawa ay naging lubhang sensitibo sa sikat ng araw, at anumang pagkakalantad ay nagdudulot ng sakit sa kanya. Tahimik na humakbang papalapit si Takero at inactivate ang kanyang scan ability. Ang mahiwagang pagbabasa ay nagpapakita ng isang nakakagulat na listahan ng mga kondisyon. Mga komplikadong katarata, karamdaman sa regalo, anemia, sakit sa bato, pagkalason sa ivor, at marami pang komplikasyon. Ang kanyang katawan ay sinira ng sakit. Si Clayton, na naramdaman ang bigat ng sitwasyon, ay nagtanong kung natukoy ni Takero ang sanhi ng kanyang karamdaman, at idinagdag na marahil ay maaari niyang gamutin ang mas maliliit na sintomas, tulad ng pagiging sensitibo sa liwanag, pananakit ng kasukasuan, at patuloy na pagkapagod. Inamin ni Takero na hindi pa niya narinig ang tungkol sa pagkalason ng ivor dati, ngunit dahilan na kahit na hindi magamot ng kanyang salamangka ang partikular na karamdamang iyon, ang pagpapagaling sa iba ay dapat pa ring magdulot sa kanya ng kaunting ginhawa. Bumaling kay Lord Belmonte, ipinaliwanag ni Takero na ang lahat ngayon ay nakasalalay sa pagtitiwala. Siya, pagkatapos ng lahat, ay isang adventurer lamang na walang marangal na katayuan o awtoridad sa medisina. Kung magpapatuloy siya, dapat talagang ipagkatiwala ng Panginoon sa kanya ang buhay ng kanyang asawa. Walang pag-aalinlangan, tumingin si Lord Belmonte sa kanyang asawa para sa patnubay. Sa kabila ng kanyang mahinang estado, mahinang ngumiti si Lady Maliteria at sinabihan ang kanyang asawa na magpasya kung sa tingin niya ay angkop. Inamin niya na hindi na siya umaasa ng isang himala, ngunit hindi niya mapigilan na hilingin ang simpleng kaginhawaan ng paghawak sa kanyang anak sa kanyang mga bisig muli. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata habang inamin na sapat na para sa kanya ang sandaling iyon. Nang makita ito, bumalik si Lord Belmonte kay Takero ng may determinasyon at hiniling sa kanya na iligtas siya. Ang kanyang boses ay matatag ngunit puno ng desperasyon, tahimik na tinanggap ni Takero ang pakiusap, tinatanggap ang responsibilidad na iniatang sa kanyang mga kamay. Nagtataka si Clay kung ginagamit niya ang parehong regenerative spell na ginamit niya noon, at ipinaliwanag ni Takero na hindi niya magagamit ang spell na iyon dahil masyadong mabigat ang hinihingi nitong mana sa tatanggap. Tumingin siya sa paligid ng silid at nagpasya na harapin ang pagiging sensitibo ni Maliteria sa liwanag. Una, gumagamit siya ng healing spell para dahan-daang ibuhos ang mana sa kanyang mga mata para hindi siya masaktan sa sobrang karga ng mana. Tinapos niya ang proseso at hiniling sa kanya na buksan ang kanyang mga mata. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakumpirma na nakikita niya, tulad ng dati. Napakagaan ng loob ni Takero, hindi na siya naghintay ng karagdagang kumpirmasyon bago gamitin ang kanyang cleaning spell upang linisin ang alikabok sa silid. Ang kanyang spell dispels ang dapat sa pamamagitan ng mga bintana, at liwanag force sa kwarto. Sinuri ni Belmonte si Maliteria, at kinumpirma niyang hindi na nakakaapekto ang liwanag sa kanyang mga mata. Pinuri ni Clay si Takero para sa isang mahusay na trabaho,
ngunit si Takero ay masyadong ginulo ng ibang bagay upang tumugon. Muli siyang tinawag ni Clay, ngunit iniimbitahan siya ni Takero sa isang lugar na pribado para makapag-usap sila. He invites Lord Belminant also, and they head to his study. He informs them Lady Mulateria is suffering from something called Ivor poisoning. He explains it's a result of her continuous consumption of something that contains Ivor poison. Hinala ni Takero na may sadyang nilalason siya. Aminado siyang hindi niya lubos na nauunawaan kung ano ang lason na ito, kaya't hindi niya ito magamot kahit sinubukan pa niya. Iminumungkahi niya ang pag-order ng isang antidote, ngunit inihayag ni Lord Belminant na walang umiiral. Ipinaliwanag niya na ang lason ng Ivor ay isang nakalimutang lason na nawala sa panahon kasama ang panlunas nito. Iminumungkahi ni Takero na gumawa ng isa, dahil tiwala siyang makakalap siya ng mga materyales na kailangan dahil alam nila ang pinagmulan ng lason. Ipinaliwanag ni Clay na wala silang paraan upang matuklasan ang mga hilaw na materyales para sa antidote, dahil walang sino mang nabubuhay na nakakaalala sa kanilang lokasyon. Biglang nakakuha ng ideya si Lord Belminant at itinuro niya na makakahanap sila ng mga pahiwatig sa ilang sinaunang dokumentong nakalap ng mga nauna sa kanya. Gayunpaman, ang mga teksto ay nakasulat sa isang sinaunang wika, kaya kailangan muna nilang maunawaan ang mga ito. Alam ni Takero na nababasa niya ang mga sinaunang teksto salamat sa kanyang kakayahan, ngunit hindi niya alam kung aling libro ang naglalaman ng impormasyong kailangan niya. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang kasanayan sa paghahanap para maghanap ng may katuturang keyword, at nakakatulong ito sa kanya na mahanap ang aklat na kailangan niya. Pinulot niya ito at lumingon para maghanap ng ilang impormasyon sa bulaklak ng Ivor, ngunit may kakaiba dito. Hiniling sa kanya ni Lord Belminant na basahin ito, ngunit nang magsimula siyang magbasa, parang isang bata ang sumulat ng tala-arawan. Ipinapalagay ni Clay na ginugulo sila ni Takero, ngunit iginiit niyang binabasa niya ang nakasulat. Inihayag ni Lord Belminant na hindi niya iniisip kung gaano ito kalokohan hanggat mayroon itong ilang kapaki-pakinabang na impormasyon, kaya inutusan niya si Takero na patuloy na magbasa. Ang tala-arawan ay isinulat ng isang cute na adventurer na nagngangalang Paula. Naglalakad siya sa isang maaraw na araw nang makakita siya ng isang napakalaking lawa at nagpahinga sa tabi ng isang estatwa ng kabayo malapit dito. Noon niya natuklasan ang ilang magagandang bulaklak na pinangalan ng Ivor na may gininto ang glow. Agad na pinatahimik ni Clay si Takero dahil hindi na niya maatim ang tono niya. Ang lawa at ang estatwa ng kabayo na binanggit sa kwento ay tila pamilyar, at ipinaalam niya kay Lord Belminant na maaaring alam niya ang lokasyong inilarawan ng adventurer. Itinuro niya ang isang nayon na tinatawag na Ashet at inihayag ang lawa at ang estatwa ay napakalapit dito. Tinatansya ni Lord Belminant ang distansya at napagpasyahan na aabutin sila ng 5 araw upang maabot ito. Agad na nagboluntaryo si Takero na simulan ang paglalakbay dahil wala silang sandali upang mawala. Umalis sila sa kastilyo, ngunit isang mayordomo ang tumitingin sa kanila mula sa isa sa mga bintana ng kastilyo at nagpadala ng mensahe ng ibon. Nagdeposito si Takero ng ilang mga bato sa kanilang landas habang sila ay umalis sa kastilyo, at si Lord Belminant ay nagtataka kung ano ang kanyang ginagawa. Ibinunyag niya na naglalagay siya ng mga hakbang sa seguridad kung sakaling magpasya ang taong lumalason kay Lady Mulateria na subukan ang isang bagay habang wala sila. Bigla siyang tinawag ni Tiaris at tumakbo para humingi ng tawad dahil naging masungit siya sa taong tumulong sa kanyang ina. Inamin ni Takero na nasaktan siya sa kanyang mga salita noong una siyang pumasok sa kastilyo, ngunit pinuri niya ito sa pag-alam na nasaktan siya nito. Hindi naiintindihan ni Tiaris ang sinasabi niya, kaya ipinaliwanag niya na ang pagsasaalang-alang niya sa iba ay makakatulong sa kanya na isipin kung paano rin sila maaapektuhan ng kanyang mga aksyon, na gagawing mas mahabagin siyang tao. Pinayuhan niya itong laging isipin ang sarili, at ipinangako ni Tiaris na gagawin niya ito. Ipinaalam din sa kanya ni Takero na maaaring may lumapit sa kanya pagkatapos niyang mawala at subukang kumbansihin siyang isang random na tao ay masama. Pinayuhan niya itong huwag kaagad tumugon, ngunit pag-usapan muna ito sa kanyang ama. Sa halip na magkaroon ng agarang conclusion, pinayuhan niya itong maging mulat, matapang, at kumonsulta sa mga mas nakakaalam kaysa sa kanya. Ibinigay niya sa kanya ang abbreviation ng ABC, kaya naaalala niya ang kanyang payo, at sumakay sila sa kanilang mga kabayo. Inactivate ni Takero ang kanyang quick step at weight reduction magic sa kanilang mga kabayo para mapabilis sila. Dumating sila sa tinatayang lokasyon ng nayon, ngunit ang nakasalubong lang nila ay isang tigang nakaparangan.
Ipinaalam ni Clay kay Takero na ito ay isang matabang lupang sakahan sa huling pagkakataong bumisita siya. Nalaman ni Takero na nalanta ang halaman dahil hindi umuulan sa loob ng maraming taon. Iniisip niya kung ang lawa na inilarawan sa silid-aklatan ay natuyo na rin, ngunit inalis ni Clay ang kanyang mga takot dahil sigurado siyang hindi basta-basta mawawala ang isang lawa na napakalawak. Napagtanto ni Takero na wala na silang maraming oras, kaya nagmamadali silang pumunta sa lawa. Pagdating nila sa bangko ng lawa, bumaba sila, at napansin ni Takero na may kakaiba sa lawa. Sinabi ni Clay na mas maganda ang lawa noong huling beses na binisita niya ito. Iniskan ni Takero ang lawa at natuklasan kung ano ang nangyayari dito ay sadyang ginawa ng isang tao. Humingi ng paliwanag si Clay, ngunit pinagbabantaan sila ng ilang magsasaka mula sa likuran dahil hindi nila tinatanggap ang mga estranghero. Magalang na nilapitan sila ni Takero, ngunit umatras sila dahil natatakot sila. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at si Clay bilang mga adventurer na nagmula sa Belkheim sa isang paghahanap ng mga bihirang materyales. Ang mga magsasaka ay humihingi ng patunay dahil hindi sila naniniwala na ang mga adventurer ay darating mula sa Belkheim para sa isang paghahanap lamang. Ipinakita ni Clay ang kanyang bracelet, na nagpapatunay na siya ay isang ranggo na adventurer, at ang mga magsasaka ay huminto sa pagiging sobrang defensive. Hihilingin sana sa kanila ni Takero ang ilang impormasyon na maaaring makatulong sa kanilang paghahanap, ngunit ang batang magsasaka ay biglang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Nagmamadaling lumapit si Takero upang tingnan siya at napansin niyang napakagaan at mahina ang bata. Nalaman niyang hindi siya kumakain ng ilang araw, ngunit tinanong niya ang iba pang mga magsasaka na kumpirmahin lamang. Kinumpirma ng mga magsasaka ang kanyang mga hinala, kaya hiniling niya sa kanila na sabihin sa kanya ang lahat. Dinala siya ng mga magsasaka sa nayon at isiniwalat na ang lawa ay isinumpa 10 buwan na ang nakakaraan. Dahil sa sumpang ito ay nagbago ang kulay nito, at ang mga isda sa loob ay namatay dahil ang tubig ay masyadong nakakalason para sa kanila upang manirahan. Ang tubig sa balon ng nayon ay naging masama din, at ang mga taga-nayon ay nawalan ng malay dahil wala silang ibang mapagkukunan ng tubig sa paligid. Gayunpaman, sa kakilakilabot na sandaling iyon, isang mangangalakal na nagngangalang Mr. Engash ang nagligtas sa kanilang nayon. Nag-alok siyang tulungan ang nayon kapalit ng mga gintong kumikinang na bulaklak na namumukadkad sa tabi ng lawa. Ang mga bulaklak ay inilarawan bilang bulaklak ng Diyos, at ang kanilang alamat ay ipinasa sa nayon sa maraming henerasyon. Ang kanilang lokasyon ay isang lihim ng nayon, ngunit nangako si Mr. Engash na magpapalit ng 60 barrels ng tubig para sa isang tangkay ng bulaklak bawat buwan. Itinuro niya na ang mga barrels ng tubig na iniaalok bilang kapalit ay hindi sapat upang matugunan ang mga pangangailangan ng nayon. Kaya pinamamahalaan nila ito hanggang sa maubos at pagkatapos ay maghintay para sa susunod na buwan. Inisip ni Clay ang bulaklak na tinutukoy nila bilang bulaklak ng Diyos ay ang bulaklak ng Ivor na hinahanap nila. Sumang-ayon si Takero sa kanya, ngunit mas nababahala siya sa makasariling alok na ginawa ni Mr. Engash sa nayon. Itinuro niya na siya ay talagang isang masamang tao, ngunit ang mga magsasaka ay hindi sumasang-ayon dahil siya ay naging napakabuti sa kanila. Itinuro ni Takero na may kakaiba sa kanyang alok dahil ginawa niya ito sa sandaling maubos ang kanilang mga pinagkukunan ng tubig. Masyadong nagkataon para hindi mapansin ni Takero. Ipinunto din niya na noong siya ay nag-scan sa lawa, natuklasan niya na sinadya itong nilason ng isang tao. Ang higit na kahinahinala sa kanyang alok ay ang kanyang buwanang paghingi ng isang nakalalasong bulaklak na tumutubo sa nayon. Nagulat ang mga taga-nayon nang malaman nilang ang bulaklak ay lason. Ibinunyag ni Takero na sinasamantala lang sila ni Mr. Engash para sa kanyang makasariling dahilan, at hindi makapaniwala ang mga taga-nayon na naging bulag sila sa kanyang panlilinlang sa lahat ng oras na ito. Iniisip nila kung ano ang maaari nilang gawin upang may tama ang kanilang sitwasyon. Nagalit si Takero na nilaso ni Engash ang nag-iisang pinagmumulan ng tubig sa nayon at inilagay sa panganibang mga bata para lang makuha ang bulaklak ng Ivor at gamitin ito para lasunin si Lady Maliteria. Galit na galit siya na idineklara niyang mahahanap niya si Mr. Engash at tatapusin ang kanyang masasamang plano. Inutusan niya si B na gamitin ang kanyang spirit spell. Si B ay lumipad hanggang sa mga ulap at ginagamit ang kanyang spell upang magpahiwatig ng mga ulap ng ulan sa ibabaw ng nayon. Nagsisimula ng umulan. Ang mga taga-nayon ay nagsimulang mabuhay nang makita ang pagbuhos ng ulan sa unang pagkakataon sa mga dekada. Inutusan ni Takero si B na patigilan ang ulan at pagkatapos ay gamitin ang kanyang mga staff upang linisin ang mga taga-nayon at ayusin ang kanilang mga bahay.
Naglabas siya ng isang malaking palayok mula sa kanyang sako at gumawa ng isang malaking tanghalian para sa mga taga-nayon. Nagtitipon-tipon ang mga taga-nayon at pinaghain niya sila ng isang bahagi. Umupo sila at nagsimulang kumain dahil ilang taon na silang hindi nakakain ng ganoong kainan. Pagkatapos kumain, pinasalamatan ng matanda sa nayon si Takero sa malaking pabor na ginawa niya sa kanila. Masama ang pakiramdam niya na wala silang anumang may susukli sa kanyang kabaitan, ngunit tiniyak ni Takero sa kanya na ginawa niya ito nang hindi umaasa ng gantimpala. Sa halip, humihingi siya ng pahintulot na mangolekta ng ilang bulaklak ng ivar dahil kailangan niyang pag-aralan ang nilalaman nito upang makagawa ng isang antidote. Agad namang pumayag ang matanda at nagboluntaryong akayin sila sa lokasyon ng pamumulaklak ng bulaklak, ngunit sa tingin niya ay hindi ito angkop na kabayaran para sa ginawa ni Takero para sa kanila. Lumapit si Gonza kay Takero at humingi ng upsize. Hinihingi din ng ibang mga bata si upsize dahil gusto nilang pasyalan siya sa village. Nag-aalok din sila na dalhin siya sa kanilang lihim na base. Sinubukan ng matanda sa nayon na itaboy sila, ngunit pinigilan siya ni Takero. Natutuwa siyang masigla na ngayon ang mga bata kumpara sa hitsura ng mga ito noong una siyang pumasok sa nayon. Iginiit ng matanda sa nayon na hindi dapat istorbohin ng mga bata si Takero dahil hindi pa nila ito binayaran para sa kanyang kabaitan. Ngunit tumutol si Clay dahil tinanggap na ni Takero ang lokasyon ng mga bulaklak bilang sapat na pagbabayad. Ipinaliwanag niya na itinuturing niya itong isang pagpapakita ng tiwala dahil nagbibigay sila ng isang lihim ng nayon sa isang grupo ng mga estranghero na kakakilala lang nila. Si Takero ay umalis upang makipaglaro sa mga bata habang si Clay ay nanatili sa likod kasama ang nakatatanda. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala siya ng mga bata sa kanilang lihim na base. Binuksan ni Gonza ang pinto sa base, at napagtanto ni Takero na ito ay isang kamalig. Ipinaliwanag ni Gonza na ang kamalig ay ginamit upang mapanatili ang mga prutas ng Ridas na inani ng mga taga-nayon noong nakaraang taglagas. Ipinakita niya kay Takero ang isang kahon ng mga prutas, at nagtataka siya kung bakit hindi ito kinakain ng mga taga-nayon habang sila ay nagugutom. Ipinaliwanag ni Gonza na ang prutas ay hindi nakakain dahil ito ay maalat. Karaniwang inaani lamang nila ang pulot mula sa bulaklak at itinatapon ang bunga. Kinuha ni Takero ang juice mula sa prutas at dinilaan ito para matikman niya. Nagsimulang magpanik si Gonza at ang iba pang mga bata, ngunit lumiwanag ang mga mata ni Takero nang simulan niyang isipin ang iba't ibang pagkain na maaari niyang gawin gamit ang bagong sangkap na ito dahil ang lasa nito ay tulad ng toyo. Bumalik sa kastilyo, nagmamadaling pumunta si Tiaris sa silid ng kanyang ina nang marinig niyang tumunog ang alarma. Naglagay si Takero ng harang sa silid ni Lady Maliteria bago umalis at sinabihan si Tiaris na magpapatunog ito ng alarma kung sino mang may masamang intensyon sa kanyang ina ay tumawid dito. Iniisip niya kung sino ang nagtatangkang saktan ang kanyang ina. Habang papalapit siya sa pinto, nakita niya si Bernard na sinusubukang pumasok sa silid ng kanyang ina. Napansin siya ni Bernard at nagsimulang lumapit sa kanya, ngunit binalaan niya ito na manatili. Tiniyak niya sa kanya na wala siyang ibig sabihin, ngunit inakusahan siya ng sinusubukang saktan ng kanyang ina. Tinanggihan ni Bernard ang kanyang mga akusasyon, at itinuro niya na sinabi ni Takero sa kanya na tutunog ang alarm bell kung sino mang may masamang hangarin kay Lady Maliteria ay tumawid sa kanyang hadlang. Binaliwala ni Bernard ang mga babala ni Takero at ipinaalala sa kanya na hindi siya dapat maniwala sa anumang sasabihin ng isang adventurer, dahil lahat sila ay gaaman at walang modo na brute. Ang iniisip lang nila ay kung magkano ang maaari nilang dayain mula sa mga taong humihiling sa kanila ng isang kahilingan. Ibinunyag niya na malamang na ginagamit ni Takero ang tunog para linlanggan siya para makasama niya ito, ngunit iginiit ni Tiaris na mabuting tao si Takero dahil mabait siya. Itinuro niya na mayroon itong mas mabuting asal kaysa sa napanaginipan niya, at naglaan siya ng oras para turuan siya ng isang mahalagang aral sa buhay, na wala siyang obligasyong gawin. Hindi makapaniwala si Bernard na nahulog si Tiaris sa kasinungalingan ni Takero. Pinayuhan niya itong isipin kung sino ang mas mapagkakatiwalaan dahil naging tapat na lingkod siya sa loob ng maraming taon habang si Takero ay isang random na adventurer na nakilala niya ilang araw na ang nakakaraan. Yumuko si Bernard para mapantayan ang mata ni Tiaris at sinusubukang kumbansihin siyang mas mapagkakatiwalaan siya, ngunit tinawag siya ni Lord Belmanent mula sa likuran niya. Nagmamadaling pumunta si Tiaris sa kanyang ama at humingi ng pahintulot na gawin ang A, B, C. Dinala sila ni Lord Belmanent sa kanyang pag-aaral, at pareho silang naghaharap sa kanya ng kanilang kaso. Sumang-ayon si Lord Belmanent na posibleng magsinungaling si Takero sa kanila,
at nagulat si Tiaris na pinaniwalaan ni Lord Belmonte si Bernard. Pinuri siya ni Bernard sa paggawa ng isang matalinong desisyon, ngunit itinuro din niya na pinagaling ni Takero si Lady Maliteria sa kanyang karamdaman. Ibinunyag din niya ang magic item na naiwan niya na nagpapahiwatig na siya ay isang panganib sa kanyang asawa. Nagdala si Raymond ng isang espesyal na inumin, at inamin ni Lord Belmonte na hindi niya matukoy kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagsisinungaling. Nagsalin siya ng isang baso ng espesyal na inumin at inialok ito kay Bernard. Inutusan niya itong uminom ng isang baso ng espesyal na inumin na inihanda niya para gamutin ang sakit ng kanyang asawa upang mapatunayan niya ang kanyang pagiging inosente sa pamamagitan ng pagpapakita na tinutulungan niya talaga siya. Nag-aalangan si Bernard na kunin ang baso, at nagtataka si Lord Belmonte kung bakit hindi niya ito inaabot nang sabihin niyang masustansya ang nilalaman nito. Nagsimulang mataranta si Bernard, kaya itinapon ni Lord Belmonte ang inumin sa kanyang mukha. Si Bernard ay galit na kumamot sa kanyang mukha dahil sa tingin niya ay nahawaan siya ng lason, ngunit humigop si Lord Belmonte mula sa baso at ipinakita na ito ay tubig lamang. Ipinaliwanag niya na nakwarantina niya ang kanyang inumin dahil ayaw niyang mas maraming tao ang umiinom nito. Inutusan ni Lord Belmonte ang kanyang mga bantay at dinakip nila si Bernard. Dinalhan siya ni Raymond ng note na nakita nila habang hinahanap ang mga gamit ni Bernard. Hindi mabasa ni Tiaris ang sulat dahil hindi niya kilala ang wika, ngunit nanlaki ang mga mata ni Lord Belmonte sa takot. Napagtanto niya na ang liham ay nakasulat sa code, na nangangahulugang nagtatrabaho si Bernard sa isang mataas na antas ng organisasyon. Bumalik sa nayon, isang estranghero ang kumakatok sa pinto ng matanda sa gabi. Pinagalitan siya ng isa sa mga taga-nayon dahil sa sobrang ingay, ngunit hiniling niyang malaman kung nasaan ang matanda. Ipinaalam sa kanya ng taga-nayon na lumabas ang matanda at nagtataka siya kung sino ang estranghero. Inihayag ng estranghero ang kanyang sarili bilang si Mr. Engash at ipinapalagay ng taga-nayon na gusto niya ang kanyang buwanang bayad. Ipinaalala niya sa kanya na hindi pa sila umabot sa katapusan ng buwan, ngunit inaalala lamang ni Mr. Engash ang kinaroroonan ng matanda. Ibinunyag niya na ang matanda ay nasa labas upang sumabay sa ilang mga adventurer sa paligid ng nayon. Inakusahan ng taga-nayon si Mr. Engash ng pagkalason sa nayon gamit ang mga bulaklak, at tinawag ni Mr. Engash ang kanyang mga tulisan upang linisin ang nayon. Ngayong alam na nila ang kanyang sikreto, dinala ng matanda si Takero sa isang kuweba at nakarating sila sa pamumulaklak ng bulaklak. Nang lumabas sila sa kabilang panig, hindi maiwasan ni Takero na humanga kung gaano kaluwalhati ang hitsura ng bulaklak ng Diyos. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.